ano yung dinadala mo. Huwag tamad, ibigay na. Ay, ano ba ito? Basura ba ito? Ano ba? Tu. Ba may demo pa dito? Sa tingin kayo, pinulit mo lang nang pawi ka. Madam. Ito. Mga rare items na binili ni MR Shen sa iba't ibang auction, mahalang halaga. Tingnan nyo kung ano ang gusto nyong iuwi. Hindi kailangang pumili, dalhin lahat. Siege, ma'am. Huwag gamitin ang kahoy na kahon. May sikip yan. Gamitin ito. Siege. Humph. Anong ginagawa mo? Pampalakas yan. Bawat isa mahalaga at napakamahal. Ganira. Ilang tuyot na damo lang, magkano halaga niyan? Suminsi, huwag isipin na magara ang suot mo ay dahilan ng pagyayabang. Kita ng kaibigan ko na nasa mansyon ka ng iba. Linisin ang hardin. Isang katulong, paano siya makakabili ng mamahaling suplemento? Suminsi, akala ko ang laki ng abilidad mo. Yun pala isang mabahong katulong lang. Uy, mga kasama, tingin ko yung shoot niyang damit hindi mura. Ay, baka naman nanakaw lang yan? Hindi. Tama na. Suminsi. 20 taon na, hindi mo inisip ang malas ng byuda, sinunod ang alituntunin ng pamilya na Papa. Paniniwala, yan ay pamahin. Hindi mali si tatay. Noon, para maipakasal ka sa maayos na pamilya, kung kani-kanino siya nagtanong para maghanap. Tapos, hindi ka umatras sa kasal, nagpumilit ka pang makipagsapalaran sa lungsod, kaya nainis si tatay. Pag alis mo para magtrabaho, wala kang pinadala. Kaya ilang araw gulay tayo, walang karn. Tingnan ang buhay natin dati. Pero noon kasi, pinapakasal ako ni tatay sa kapitbahay na 60 anyos na binata. Kayo. Anong problema sa 60? Mas maalaga ang mas matanda. Ilang dekada walang asawa, pero swerte mo na yon. Kesa mag-asawa ka ng walang kwenta, maagang magbibihis balo ka. Binalewala ang dangal ng pamilya, Su. Anaku, tama na. Huwag magsayang ng salita sa kanya. Ikaw, kunin mo ang mga bagay na. Umalis ka. Nga ate, huwag sisihin si Papa at Yauhui na hindi nila binigyan ng mukha. Sa mga nakaraang taon, asawa ko binili lahat ng herbat, matagal na niya itong nakikita. Alam niya agad kung ang isang bagay ay totoo o peke, maganda o hindi. Kita mo ba? Ang mga to, binili ng bayaw mo. Tingnan mo kung gaano siya ki-generous. Ikaw, ang liit na naidala mo. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ganon yan. Nagdala, kayo. Pero ang dami, hindi ko kayang dalhin makitid ang kalsada sa baryo. Di makakapasok ang kots. Hindi makakapasok. Tinjin KO ning babalik haleng. Yung kalsada sa baryo, asawa ko ang nagpabukas para sa BMW 7 series niya. Pinapkaraniwang kotse nga nakakapasok eh. Oh, bakit yung sayo hindi makapasok? Baka naman bus ang dala mo? Ma'am, alin kots ang gusto nyo gamit? Hindi ko rin naman kabisado ang mga kots. Perpareho lang naman, di ba? Pumili ka na lang na malaki. Basta kasyang maglagay ng gamit. Wala naman akong alam masyado sa sasakyan. Hindi ko alam ang brand na sasakyan namin. Hindi seryoso. Paano mo hindi alam kung anong kotse ang minamaniho mo? Tatay, siya, mabahong yaya, at itong damit kinuha niya. Sanadi na Para mapahiya ka. umalis ka, sinira mo ang kasyahan. Gutom na, AKO. Birthday ngayon ni nanay. Narinig mo? Pinapaalis ka na? Gusto mo ako magpaalis sa'yo? Ang tanda mo na, umalis ka na. Umalis na. Bilisan mo, kung hindi, hampasin kita ng latigo. Hahampasin kita ng latigo. Suzy, ang galing ng anak mong si Ziming. Bata pa lang, pa ang isang general na. Patunay lang na ang apo mo ay isang dragon. Magiging dakila ka ba lang aaw? Lahat dahil sa pagiging mabait at masipag ni Siming. Bakit mo sinaktan ang lola mo? Ma, ayos ka? Tignan kayo. Bakit sinaktan ang lola? Ganito magturo as ay sushyoji. Sinaktan niya ay nanay mo. Lolo. Sinaktan ako ng matandang bruha na to. Paano mong nasaktan ang Hinala kayo siya. Anong kamay ko ang nanak... Ang kapal ng mukha. Hindi. Deyong. Si Mincy nag-alala rin sa akin. Huwag kang magalit, ha? Suzy. Dapat pumunta na si Ziming sa klase niya. Baka malat. Dayong. Bilisan, pakuin sila na Ako at si Mincy. magluluto ng gayon. Tara, magluluto na agad tayo. Bakit wala PR-in si Lola? Sinabi ni Lola ang tungkol sa pamilya Su. May hindi tama sa emosyon. Hinala ko, tinrato siya ng masama ng ako at Chole ang titingin. Yanxing, bahala ka kay Ningning. Huwag magmadali, tignan muna natin ang sitwasyon. Yolay, pakibaba ang drone.
Ang ganda ng damit pero nadumihan. Ito, pinazon mo. Pumayat ka. Hindi ka ba kumakain na maayos? Hey, Kainin mo ang itlog na niluto ni Mama. Magpalakas ng katawan. Ma. Gayon ang iyong kaarawan. Ako naman ang magluluto para sa'yo. Ma, anong nangyari sa'yo? Wala naman. Ma. Si Papa B.A. sinacting ka na naman? Hindi. Basta bumalik ka na. Masaya ang araw na ito. Huwag na nating pag-usapan yan. Ma. Sumama ka sa akin. Tara. Sua Deong, anong ginawa mo kay Mama? At kayo, birthday, and I Mama Nayon, wala kayong cake, regalo o inihanda. Iniwan mo siyang mag-isa. Pinagluluto ng 2 mesa. Hindi ba sober na yan? Shimazi. Ako ang tatay mo. Paano ka makapagsalita ng ganyan? Hindi ba Paano ako nakakahiya? Ikaw itong parang yaya, nakakahiya, di ba? Tingnan mo ang kapatid mo si Shuji, maganda, nakapag-asawa ng taga-Shen Group. Abogado at mataas ang posisyon. Ikaw, wala, nakapag-asawa ka pa ng short. Patay na ang walang kwentang asawa mo. Shen Group? Hindi ba iyon ang kumpanya ng anak ko? Shempi. Niloloko kami? Kung anak mo ang boss ng Shen Group, bakit kailangan mong magtrabaho bilang yaya? Totoo ang sinasabi ko. Ang boss nayo ba ay Asai Shinshijun? Siya ang anak ko. Ang boss namin ay Shen ang apelido, pero hindi siya Asai Shinshijun. At sa tagal ko sa kumpanya, hindi ko pa narinig ang pangalang yan kahit kailan. Ayaw niyong maniwala. Tatawagan ko mismo ngayon ang anak ko. Ang empleyado ng Shen Group, milyonaryo pa rin ang kita taon-taon. Kung ang anak mo ang boss, bakit ka nagtitiis? Ito ba yung lumang pindutan na cellphone? Tingnan mo, ito ang bayaw natin sa ay. Binigyan kami ni Papa ng bagong smartphone. Kung anak mo siya, bakit di mo kayang bilhan ng phone? Hindi naman ako madalas gumamit ng phone. Pwede naman tumawag, DBA? Walang oras maglaro ng cellphone bilang yaya. Tama. Hello. Oy, mahal na anak, bakit ayaw sagitin ang tawag? Baka random number ang tinawagan. Lokahin kami? Si Shijon nasa ibang bansa para sa negosyo. Baka ablis siya na yan. Tatawagan ko mamaya. Tama na. Dahil respeto kay HUZ, huwag gamitin ang pangalan ng boss namin. Huwag kang magkalat ng Ikaw at siya ay magkaibang tao. Paano mo makakausap ang boss namin? Kung ulitin mo pa, gagamitin ko ang pangalan ng Shen Company para habulin ka sa batas dahil sa paninira. Huwag. Ma. Dayong, mason la nyumi si Minzi. Pwede bang alang-alang sa akin? Huwag mo nang awayin ang bata. Bahala ka. Ma. Anong karapatan mo? Dito sa bahay ng Pamilya Su, ang daming bisita, kaya bilang respeto, saka hindi ko kayo papansinin. Dalhin ang malas sa kusina, magluto doon, huwag magpasira ng mood dito. Ma. Birthday mo. Di ka na pimanta, ako na magluluto. Manzi. Ma. Walang silbi si Mama. Ilang taon na kitang di pinauwi. Naghulog si Mama ng kaunting ipon. Kunin mo, bumili ka ng damit. Ma. Sige na, tanggapin. Maroon na AKO. Tanggapin mo na. Ma. Maligayang kaarawan. Ma, meron na si Ma, itago mo to. Huwag ipakita kay Papa. Magpahinga ka na. Ako na ang magluluto. Sige. Paanong nagawa nila iyon kay Lola? Gugulpihin ko sila ng todo-todo. Oy, Ningning. Huwag ka munang padalos mas marami sila. Para sigurado tatawag muna ako ng tao.
Huwag kang mag-alala, na-record ko na. Ayos na. Naipadala ko na ang video sa abogado at sekretarya ni Papa. Hindi ko palalampasin ang MGA taong nananakit kay Lola. Halika, inom ta. Salamat. Inom. Mag-enjoy tayo. Wala nang alak? Heto na. Ano biye naman to? Suyawi. Siya ang nanayama. Hindi ako yaya mo. Gagobate binuhusan Ano to? Sobrang kapal na mukha. Si Yao Hui ang tagapagmana ng pamilya Su. Nasaktan mo siya, ang nanay mo ay napunta dito para pagsil... Nanay ko pinakasalan mo, hindi siya binili. Ma, Ayos. Halika, kumain na tayo. Dito, Kikane. Ba't pupunta sa kusina? Hindi sa kusina. Gusto mo kumain sa lamesa. 8 Maghang Matagal ka ng di umuwi ah. Nakalimutan mo na ba ang mga alituntun? Ang mga babae sa pamilya natin, hindi pwedeng kumain sa mesa. Hindi ka ba babae? Bakit ka nandito? Siyempre babae ako. Pwede kang mapawa sa mesa. Kasi hindi ako katulad emo, walang kwentang anak na kasama ang tambak na baso. Maraming magagandang bagay ang dinala para kay Itay. Birthday ngayon ni nanay. May dala ka bengki kayo para kay nanay? Birthday ng nanay mo, dapat mo akong regaluhan. Simula pumasok ang nanay mo dito, kulang sa pagkain o damit. Ano pa ang ikinasisiyan ninyo? Mga ingrata kayo. Tingnan mo, si Shochi ang maunawain. Alam niya kung paano magbigay galang sa akin. Deyon, si Minzy Nagayo, kasalanan ko, abala ako. Tingnan mo, ito ang pulang sobre na ipinapabigay niya sa Epsilon. Totoo bang nakalimutan mo o nagkukunwari ka lang? Jiang Shufen, pinabalaan kita. Kung itatago mo ang pera, mag-ingat, baka basag. Huwag mong sasaktan ang nanay ko. At saka, ang pulang sobre na yan, binigay ko yan sa nanay ko. Ay sorry, Emo. Sa nanay mo ay sakin din. Lakas ng loob mong kuhanin pera ko? Six na, tapos na. Ayos calling BA? Walang problema. Daeong. Ang panganay mong anak. Parang hindi pa siya nagka-second marriage, di ba? Ay nako, Jiang Shufen, tingnan ang pagiging nanay mo. Ano? Si Minzy ay matagal nang umuwi ni hindi mo siya ipinagluto ng mga paborito niyang pagkain. Bilisan mo na. Sij. Ma. Minzy, si Papa ay nag-aalala sa'yo. Ayoko ang gipiking Paano naging peking malasakit? Ako ang tunay mong ama. Iniisip ko na pag tumanda ka, may masasandalan ka. Ito ang kaibigan ko, Kuya Wu. Kapag napangasawa mo siya, siguradong aalagaan ka niya ng mabuti. Sino'y nakinagpasok sa'yo dito? Lumabas ka. Ikaf si Mincy, tama ba? Narinig ko kay Dayong, kakawala mo ng asawa. Paano mabubuhay bilong bayuda na may anak? Bakit hindi ka na lang Para maganda ang buhay mo sa Inara. Hindi ko kailangan. Lumabas ka. Alis ka ba o tatawag ako ng tao? Tatawag ng tao? Ziga, tavak. Binayaan na kita ng tatay mo. Nasa harap, nagbabanta. Tingnan ko lang kung sino ang... Nasirain ang plano ko ngayon? Kuya Son, ang bilis ah. Tapos na agad? Suminji, bakit ka nasa labas? Pumasok ka na agad. Huwag mong patagalin pa sila. Bilisan mo! Putang ina, Suminji! Pagbalik, babaliin ko binti mo! Ayos naman ang buhay kaya hindi na ako mag-asawa. Para sa kabutihan mo, pagtanda mo, sino mag-aalaga sa'yo? May anak ako, may apo, at may apong babae. Pagtanda, sila ang bahala. Hindi kailangan ng iba. Asahan mo yung mga anak at apo na wala namang naipagmamalaki? Malay mo, balang araw, maging tulad lang din nila sa'yo, nagtatrabaho bilang yaya, gwardya. Na kahit pinagsama-sama ang sahod buwan-buwan, mas mababa sa pensyon ng tito mo. Hirap bumuhay ng Tingnan mo, ito si Uncle Wu, ang pinakamatalik na kaibigan ni Papa. Kamakailan lang namatay ang asawa niya. Manzi, noong bata ka, binuhat ka pa ni Unslavu. Ibig sabihin, may koneksyon talaga tayo. Minzy, ang retirement fund ni Kuya Wu
Ganitong halaga yan. Kapag nagpakasal sa kanya, di magsisisi. Hindi ko kailangan. Ano? Inisipin mo ba, yan ginakuha na dowry 30 taon. Ganito ba talaga ako? Oh, ikaw. 20 anyos ako, dahil sa doteng 3,000, gusto mo akong ipakasal sa matandang 60 taon. Nung 30 anyos ako, kakamatay lang na asawa ko, gusto mo ulit akong ibenta. Ngayon? Gusto mo na namang ipakasal ako sa matandang kasing edad mo. Sudayon. Anak mo ba talaga ako? Lapit ka dito. Hindi ka ba nahihiya umalis? Noon, ang halaga ng 3,000 piso ay malaki. Kung di ka pa tumakbo. Mayaman na sana ang pamilya namin. Say, Ito. Hindi ka papapayan ni Kuya Tayong. 66,000. O ano? Uncle Ri, mamaya sasama si Ningning sa'yo para turuan ng leksyon yung mga masamang tao. Sirhan. Ano itong nasa trunk? Hindi ko ibibiga. Bakit pa sa MGA nananakit kay Lola? Regalo? Hindi, kunin mo lahat. Bago pumatay, unahin ang di ba mahilig sa mayaman at maliit sa mahirap. Ipakita sa kanila lakas ng pamilya Shen. Tapos luluhod sila isa-isa humingi ng tawad. Siege. Nalalaman namin na kaya mayabang ang pamilya Su dahil sa asawa ni Su Shuji, si Liu Song. Si Liu Song ay isang maliit na opisyal sa legal department ng Shen Group. Binigyan niya si Su Yaohui ng trabaho sa pabrika bilang tagabantay ng bodega, madalas tumulong at nag-donate sa baryo. Huwag mo nang banggitin si Su Dayong. Kahit buong baryo, kailangan siyang respetuhin ng kaunti. Sa pagkakaalam ko, ang buwanang sweldo ni Liu Song hindi sapat para sa lahat ng kanyang gastusin. Sa tingin ko, posibleng ginagamit niya ang pangalan ng Shen Company para gumawa ng ibang kalukuhan. Patuloy na akong nag-check. Tinitingnan ko ang pinansyal na daloy ni Liu Song at pamilya Su. Hintayin mo lang, sisirain natin ang pangalan ng pamilya. Yung mga kumpare ni Su Dayong, lahat sila may mga sikreto. Mas mabuti siguro, tapusin na natin silang lahat ngayon. Si Wu Matanda. Noong 35 taon na ang nakalipas, 3,000 ang halag. Ngayon, sa ganitong tagal, double na ang presyo. Ange Curipo mon amant. Hindi peho eh. Noong panahon na yon, dalagang bukid pa siya. Pero na yon, may anak na siya. Wala nang galaga, di ba? Hindi mo naiintindihan yan, ha? Ang mga babae, habang tumatanda, lalong gumaganda. Tingnan mo si Minji, ang hitsura niya, ang katawan niya. Ang ganda ng aura ng isang mature na babae. Huwag mo namang balewalain siya. Siege. 88,000. Seryoso ako rito, bro. Pumayag ka na ba? Oo, payag ako. Hindi ako sang-ayon. Ginagawa niyo ay labag sa batas. Noon pa man, magulang ang nasusunod sa kasal. Ako ang iyong tunay na Hindi ba ako ang dapat magdesisyon? Kuya Wu. Ibibigay na ang anak na babae sa'yo. Mainitin ang ulo niya. Intindihin mo na lang, okay? Minzi, tinanggap na natin ang dowry. Ngayong, azawa ka na ni Lolo Wu. Ano sa tingin mo? Pwede na ba nating simulan ang gabi natin ngayon? Pwe. Walang kwenta ang mga pangarap mo. Hindi ako sang-ayon. Sino ang tumanggap ng dot? Hanapin mo siya para sa honeymoon nyo. AKO. Sa Tanjangkao, wala kang tako. Maniniwala ka ba kung sabihin ko na kaya kitang aestuhin ngayon? Para malaman mo kung sino ang nagdedesisyon sa bahay na to. Tara! Bitawan mo ako, Tara! Sa Clolo, Baitawan mo AKO. Baitawan mo AKO. Tigil na. Bitiwan mo. Baitawan mo AKO. Hinto. Lumayo kayong lahat sa lola ko. Lola, nasaktan ka ba? Ayos lang asay Lola. Mabuti na lang dumating si Ningning sa tamang oras. Nagi sa kabiye, nasaan si na kuya at di ko? Miss naniningning si Lola, kaya takbo ng mabilis. Nandiyan sila sa likod. Si Ningning, poprotektahan kita. Saan galing ang bastos na bata? Kapal ng mukha, sinira ang plano ko. Apo ka Uzia. Hindi siya basta-basta. Mula pagkabata ko, wala pang naglakas loob na gumanti sa akin. Ngayong, ako ang magtuturo sa iyo kung paano igalang ang nakatatanda.
Ikaw ba, tinuruan ka ba ng mga magulang mo na bilang lalaki, huwag mang-api ng babae at bata? Ikaw. Sudayon. Ikaw, Kakatanggap mo lang ng dote ko. Kung hindi mo kayang ayusin, ibalik ang Spurakao. walang problema, Wudage. Ako ang tatay niya. Siyempre, ako ang magdedesisyon. Ali. Wala kinikilala bastardo sa pamilyang Su. Umalis ka. Huwag guluhin ang kasal ng pamilya Su. Siya ang aking anak. Hindi kung sino lang. Sige. Hindi niyo na kailangang paalisin ako. Ako na ang kusang alis. Tara na, Ning. Tumigil ka. Yang batang walang kwenta pwedeng umalis. Ikaw, hindi aalis. Ngayon, sa harap ng taga-nayon, tinanggap ko ang dough. Huwag mo akong pahiyain. Kinuha mo na ang pera kayo. Gusto mo pang tumakas? Sumama ka na lang sa akin. At maging bride ko. Tara. Sudayong. Ibalik mo ang pera. Sudayong. Lola, Okay ka lang ba? Wala. Sudayong, Sinong nagbigay sa'yo ng ganitong lakas ng loob para takutin ang lola ko at ang kapatid ko? Anong klaseng wala sa lugar to? Ang tapang mong magsalita sa akin ng ganito? Lola, siya talaga ang tatay mo? hindi pa ako nakakakita ng ganitong tatay. Kaya sa dami ng taon, hindi mo dinala dito. Hindi kailangan ni Lola ang ganitong abusadong tatay. Hindi, wala ka talagang karapatan maging tatay. Suminzi, pakinggan mo siya. Ako ang totoong tatay mo. Paano mo siya pinalaki? Bakit mo dinala ang dalawang mukhang siga? Gusto mo ba akong bugbugin? Birthday ng nanay ko ngayon. Ayoko ng gulo. Say, Sumanzi. kulang pa sa gulo. Kayong mga tao, ahiyan na tuloy ang pamilya nating Su. Iyan ba ang kahihiyan? Ang dami niyong mukha para mapahiya. Imbes na sisihin ang iba, Bakit hindi tingnan ng sarili nyo? Baka insecure kayo? Oo nga, Ang tatay ko ay boss ng malaking kumpanya. Ang pangalan ng kumpanya ay Ang tatay ko ay boss ng grupo ng Shen. Shen na naman. wala na ba kayong ibang kumpanya na pwedeng pagtripan? Suminji, araw-araw kang nangangarap gising, sige, magyabang na lang. Bakit tinuturuan bata hindi kami nagsisinungaling. Talaga? Bakit hindi kayo nakikita ng asawa ko sa kumpanya? Hindi nyo ba alam na may anak ang boss? Mataas na posisyon sa legal department ng Shen. Alam halos lahat ng balita. Hindi tayo nagtatrabaho doon, kaya okay lang na hindi natin. Parang probinsyano, nagsisinungaling at nagpapanggap na konektado, hindi nag-research ng maayos. Ang Shen Group ay laging may family day event taon-taon. Lahat ng empleyado kasama ang pamilya nila. Kung talagang anak kayo ng boss. Bakit hindi kayo nakita sa mga events na to? O ito, kuha ito sa family day noong nakaraang buwan. Tingnan ninyo, enyen ba sina Suminji? Wala ba? Wala akong nakita. Nikita, MOBA, wala naman KOSA Latrada. Sa Tinjin KO. MGA Artista rin yung dalawa no? Suntok mo ako. Suntak. tingnan mo to. Pair. Sasabihin ko lang, Huwag isugal sarili mo sa pag-arte. Di naman kailangan. Sinabi ito ni Shijon. Sabi niya maraming kalaban siya. At hindi tayo pinapayagang dumalo sa pampubliko. Ang pagtatago ng balita ay para protektahan kami. Pero mga bagay na hindi mapapatunayan. Bahala ka kung anong sabihin mo. Sinabi ko ang totoo. Lola, huwag sayangin ang oras sa kanila. Guilty, ano? Mahihirap, walang karapatang magkaanak, hindi kayang alagaan o turuan ng maayos. Hindi tulad ng anak naming si Ziming, mabait at matalino, lilipat na sa UC International School. Yuji School, under BA Shen Group. Utama. Talagang nakaka-impress. Narinig ko na ang UZ School, kahit 6 na taon pa lang ito, nangunguna na sa mga paaralan. Ang mga estudyante mula sa UZ School, lahat sila magaling. Oo nga, zika talaga ang Yuji School. Sobrang mahigpit ang requirements para makapasok. Kailangan pumasa sa entrance exam para ma-admit. Kahit mayaman o makapangyarihan, hindi mo mapapasukan. Hindi nga makakapasok basta-basta. Ang lakas naman ni Dayong, ang bunso mo napakaswerte. Nakaasawa pa ng executive ng Shen Group. Sa hinaharap, dadanas ka ng yaman at kaluwalhasyan. Siyempre naman, ang apo ko, hindi gaya ng ibang tao na walang silbi. Sa hinaharap. Magiging galing siya ng kanyang lolo. Pumasok sa firm ni Emar Shen na abogado. Imposible yan. Ang enrollment ay tuwing Hunyo. Pag lumampas ang deadline, di na pwedeng tumanggap ng bagong estudyante. Lalo na ang pagkuha ng estudyante mid-school term. Ikaf naman, batang makulit.
Eno be alen mo, ngayon, panahon na ng interes at pera. Basta may pera ka. Lahat ng patakaran kayang baluktutin. Pero sabi ng tatay ko, ang paaralan ay para magturo at magpanday ng mabubuting tao. Hinding-hindi niya papayagang mangyari ang ganitong katiwalian sa loob ng UC. Ang UC, sikat na paaralan na pag-aari ng Shen Group. Hindi ba kailangan ng pahintulot ng tatay mo? Pumasok pa nga siya sa paaralan, ni hindi siya pinapansin ng mga guard. Ang tatay ko si Yueshi, siya ang nagtatag ng paalan para sa aming magkakapatid. Para sa inyo itinayo yan? Naku! Ito na ang pinakanakakatawang biro na narinig ko ngayong Haha, Toto na, mas ignorante, mas hambag. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Ang tumanggap sa apo ko sa paaralan ay mismo ang tagapagtatag ng USC. Ang kasalukuyang prinsipal, Sai Chao Guodong. Imposible. Anak ko si Yuzi, itinatag ni Shen Shijon pero ibinigay ang paaralan sa matalik na kaibigan. Si Xiao Ye ang namamahalang ngayon. Hindi ko pa narinig ang taong ito, si Cao Godong. Alam ko na, Lola. Noong dinala ako ni Papa sa paaralan mag-inspeksyon, nakita ko siya. Siya ang tagapagbantay ng Hindi pa siya opisyal na empleyado ng UG. Tagabantay ng bodega? Naalala ko na. Nung pagtatayo ng paaralan, sabi ni Papa may pumupuslit para magnakaw ng gamit sa gabi. Ako naghanap ng CCTV. Nasaan na ang tao? Dapat nasa cloud backup KO2. Sa tingin ko, hindi peke ang itsura niya, saka ang USC. Isang bises lang kada taon makapasok. Wala nang iba pa. Suzy, mas mabuti nang maganga. Ang dami na ngayong mandaraya. imposible dyan. Nakasaad sa opisyal na website ng paaralan. Si Cao Godong ang founder at principal ng UZ. CBA? Alam kayo na, naawa ako, pinigilan ko si Shijon magsumbong sa pulis. Pinayos ni Shijon ang trabaho niya bilang tagapagbantay sa construction. Natapos ang eskwelahan, natakot si Shijon na walang mapuntahan. Kaya inilipat niya sa warehouse para magbantay. Pero hindi ko inaasahan. Nagagawin niya ganitong bagay habang nakatalikod Shijon. Halatang peke ang website na ito. Wala kayong inisip na i-check muna. Tama na. Principal Chow, ito'y ipinasa lang sa akin ng kasamahan ko. Maraming anak ng empleyado ng pamilya Shen. Si Principal Cao mismo ang naging daan para makapasok sa paaralan. Paano magiging fake yun? Hindi naniniwala, tatawagan ko na ang principal ng UG School para siya na ang kumausap sa'yo. Hello, ako ito, Uncle Ye. Anong nangyari? Kilala mo ba si Cao Godong? Oo, kilala ka o. Uncle Ye, ginagamit niya ang pangalan ninyo ni Papa para mag-anunsyo ng peking enrollment at marami siyang naloko ng pera. Oo, marami sa mga anak ng empleyado ang nagpasok sa school. Hinala ko may grupo siya sa loob ng kumpanya. Tito Ye, pakimbestigahan. Pupunta ako agad para tingnan. Tama nga pala, Tito Ye. Magsimula sa isang tao na ang pangalan ay Liu Ziming. Sabi nila lilipat na siya sa UG. Tito Ye. Ipapadala ko ang file ni Liu Ziming mamaya. Sige. Sa tono ng tawag, mukhang totoo. Imposible kaya? Ang asawa ni Xiu Zi ay abogado. Maloloko pa siya ng mga scammer? Hindi mo masabi, ang dami naman loloko ngayon at tungkol kay Yu Zi. Ang daming gustong pumasok taon-taon. Pero hindi lagi may slot. Sige Maganwari Pacquiao. Huwag isipin na makakapanloko kayo gamit ang aktor at scripted na nakakuha na kami ng admission letter, di ba? Paano magiging fake yun? Oo. Senyori Kao Panaong Silio ing admission letter. Peak Bao Hindi Totoyan. Pakitaan niyo sila. Dilat ang mata mo, tignan ng mabuti. Mukhang hindi naman ito pek, at si Liu Song ay abogado, malamang hindi siya magkakamali. Tugma naman ang lahat. Ang tingin ko, itong panganay ng pamilya Su, naiinggit sa pangalawa, kaya sinadya niyang magpasimuno ng ganitong gulo. Hindi totoo ang sinabi ng mga bata. Tama na, Lola. Napaka-selfish mong babae. Wala akong pakialam. Lakas loob mong sirain reputasyon ni Principal Cao. Kung malaman niya, hindi makapasok si Ziming sa UZ. Hindi kita patatawarin, kasama ang mga maliliit na Totoo ba o hindi? Malalaman agad? Tatawagan ka na ng eskwela, sandali na lang. Tatlo, dalawa. Sinabi ko hindi nagsisinungaling. Ziege, sagutin Montag. Ano pang hinihintay mo? Natatakot ka bang marinig ang totoo? Bilisan mo, sagutin mo na, baka maputol pa. Ano? Hindi mo matanggap na naloko ka? Siyempre hindi. Kayo ang mga manloloko. Anong dapat kong ikatakot?
Hello sa Tiantay Bank. Bagong alok namin ngayon ay, grabe, sayang hindi kayo naging artista. Halos mauto nyo na ako. Una, ay, tingnan ang teknik nyo sa panloloko. Ang gagaling, KOBAY isang scam group, amini nayo. Ano bang pakay ninyo? Nandito ang employment file ni Kao Godong. Malinaw na nakalista dito ang mga kaso niyang kriminal noon. May tanong pa ba kayo? Tingnan ang reaksyon ni na Chuzi at asawa niya. Baka naloko sila. Hindi mo alata. Anak at apo ni Su Minji. Ang gagaling nila. Siyempre naman, si Yuzi, ito siya. Ang founder, mayaman at may koneksyon. Hindi ito pangkaraniwang tao. Tama na, Sino bang nakakaalam na ang file? ay hindi gawa-gawa nyo lang. Tatawag ako ng pulis. Papatawag ko ang pulis para mag-imbestiga. Mayroon ba kayong mga naunang kaso? Walang problema. Yung hinahanap mo, nandito na. Magandang araw po. Kayo ba ang magulang ni Liu Ziming, Liu Song, Liu? Opo. Dito SA Haichung Police Department. Nakakuha namin ng reklamo laban ayon sa nagreklamo, nagpapanggap na abogado si Kao Godong, nag-alok ng peking admissions at naniningil na mata ang nascam na halaga umabot ng milyon. Inutos ang pagsisiyasat kay Kao Godong. Sa nalalaman namin, kayo at Kao Godong ay may financial kung maginhawa, G. Liu. Sa presinto para tumulong sa pagsusuri. Hello, Pa BA. Oo. Ginoong pulis. Keo, Naiintindihan ko na. nandito ako, pupunta agad ako. Anong ibig sabihin nito? Apelido niyang Kao? Scammer ba siya? Makakapasok ba si Uncle Yong, tumawag na ang mga pulis. Mukhang totoo to. Mukhang tama ang sinasabi ni Minji. Kung yaya siya, bakit lambot ng mga kamay niya? Tingnan ang relo niya. Pati na rin yang tablet, halatang mayaman. Minji, noong bata ka, binuhak kita. Bata ka, alam kong may makakating ka. Huwag mo akong kalimutan. Minji, pasensya na kanina kung may nasabi ako. Sana huwag mong damdamin. Kasalanan nila Shutsi. Kaya ko nasabi, yon. Hindi pewid. Suming, Kasalanan mo to. Kung hindi dahil sa'yo, paano mededemanda si Kao Godong? Ngayon hindi makakapasok si Ziming sa Yuzi, sira ang kanyang kinabukasan. Kailangan mong managot. Sinabi ko na kanina, totoo sinabi ng mga bata. Kaya lang ang ayaw manawala. Totoo ba anak mo tagapagtatag ng Yuzi? Huvak, si Uzi, huwag magtiwala. Kanina sa tawag ng pulis, hindi nila kailanman nabanggit na. Maroon si Yang Anak. Nagkataon lang nakilala nila si Principal Ye. Okay lang kung di kayo naniniwala. Magkano ba ang niloko ni Kao Godong sa inyo? 1 milyon. 1 milyon. So Tuesday, ag humihiram ako ng pera. Lagi mong sinasabi wala ka. Ang dami, mo palang napon. Ha? 1 milyon pala. Sa tingin ko, kahit saan pwedeng mag-aral. Dapat ibigay mo yung pera para makabili ng bahay at mag-asawa. Suyaw hui apo keo asai ziming kayong para keo para sa kanya. Kay gano ang gastusin tamaling yun. Kapatid mo rin ako. Bakit hindi mo ako bigyan ng pera para magtayo ng bahay at mag-asawa? Hindi ba dapat? Gusto mo bang walang magmana sa pamilya? Anong wala nang Kung di ka makahanap ng asawa, kasalanan mo, wala kang diskarte. Huwag mong kalimutan, trabaho mo, si Bayaw naghanap niyan para sa... Ano ba yan? Tikilan niyo ang sikat. Tama si Yao Hui. Magpapatuloy ng lahi ng pamilya Su bilang ate niya. Tulungan ang kapatid mo. Paano ka napunta sa kakampi ng iba? Pa, anong sinasabi mo? Si Ziming ay apo ko, paano magiging iba? Ang apelyido ni Liu Ziming, Izazia S.A. Pamilya Liu. tanging anak ni Yao Hui. Hindi kailangang mapasama ang apo ko sa talaan ng pamilya Su. Mula pagkabata, pinapaubaya ko lahat kay Su Yaohui. Nayon pati apo keo ipabaya keo? Imposible. Dahil kilala mo naman si Principal Yi. Puwid mo biya akong tulungan na pakyu sa pansiya? Imposible. Ang patakaran ng Yukji ay itinakda sa simula at walang pwedeng exception. Malemo. Pagdating sa edad nyo, kayo pang magmamakaawa makapasok Hindi mangyayari yan. Aasahan namin ang sarili at papasa kami sa... Tama, at kahit anong paaralan ang pasukin namin, mag-aral pa rin kami ng mabuti. Halika, mga mahal ko. Naniniwala si Lola sa inyo, kaya nyo yan. Xiaoxi, hindi dahil ayaw ko tumulong, pero ang patakaran ay patakaran. Kung ayaw mong sabihin, bahala ko. Huwag mo akong bulahin ng ganyan. Tama naman ang sinabi ni Suyaw Hui kanina, kung ang anak niya talaga ang nagtatag ng Yuzi. Aano niya hindi matutulungan? Niloloko lang niya Teo. Ayos, kayong mga Su, isa-isa kayong ganyan. Kung ayaw nyo tanggapin, alis na lang kami. Sudiyong, tanunjan mo ang sarili mo, naging ano ako sa pamilya niyo?
Ang pagpapagawa ng bahay mo, ako ang nagbayad niyan. Ang trabaho and I suyahui, tinulungan kayo siya maganap. Buwan-buwan, bumibili ako ng magagandang bagay para ipadala sa'yo, bukod pa sa malaking gastos na binibigay ko. Ngayon, tingnan mo. Wala na akong halaga, parang iba na ako. O sige, Sudeong. Pakinggan mo ako. Sa pagtanda mo, umasa ka na lang sa anak mong inutil. Siya ang bahala na mag-alaga sa'yo. Mga kababayan, ang mga bagay na ito. Lahat ito ay binili ko para kay Sudeong. Ngayon, dahil sinabi niyang ako'y iba na, sige. Kung anong gusto ninyo, pili lang kayo, huwag nang sayangin. Ay, ziga-ziga. Ilagay mo yan. Ilagay nyo lahat. Ilagay mo na. Ilagay nyo lahat. Suminzi. Suminzi, nakita mo na ang wasak na bahay? Masaya ka na ba? Ilang taon ka nang di bumalik, hindi mo pa rin tinutupad ang tungkulin bilang ate, pabor sa kapatid, di mo magawa. Sa tingin ko, ikaw, talagang sinasadya mong guluhin ang pamilya. Papa, may mga patakaran ang paaralan. Gusto ko sanang tumulong pero wala akong magagawa. Anong patakaran? Anong hindi matutulungan? Ayaw mo lang maging maayos ang buhay ng pamilya natin? Basta sapat ang perang ibibigay mo, walang tatanggi. Basta ganun na yon, tapos na ang usapan. Siya na nga pala, Liu. Pasensya na, naparami ang inom ni Papa. Nabitawan ko, huwag masyadong dibdibin, ha? Bayaw. Bayaw, alam mo na naman, Ako kasi, Wala akong masyadong ang pamilyang ito nakaasa sa'yo sa hinaharap. paano ka magiging iba? Ikaw ang bayani ng pamilya Su. Kausapin ko ang pinuno ng angkan. Isusulat ko kayong lahat doon. Tama. Tingnan ang hawak ko, ang ganda. Tay. Walang problema. Kapag nakapasok na si Ziming sa paaralan, bibilhan kita ng mas maganda. Hayaan mo na silang iyan ang kunin. Sige. Narinig mo ba? Gusto kong maipasok si Jiming sa paaralan. Hindi kaya. Kayo ang dahilan kaya hindi makapasok ang hindi pwedeng palam. Hindi naman namin kayo niloko. Kung may lakas kayo, hanapin nyo yung manloloko. Tigilan nyo na ang pananakot sa lola ko. Bata, paano mong nagawang sipain ako? Ha, kung hindi sa inyo at mga yina nag-ulat, mahuhuli ba ang apo ko? Ang tigas ng ulo. Kanina tumawag ang pulis, sabi galing kay Kao Gudong ang sulat. Peke ang abiso ng pagtanggap. Impossible. Malinaw na sinisiyasat na to dati ng asawa ko. Estudyanteng tinanggap daw ni Kao Godong. Uulitin ko, ang mga nakapasok na estudyante ay talagang na-admit na ng UG. Si Kao Gudong ang gumagawa ng kalokohan sa proseso ng pagpapadala. Sinadya niyang kontakin ang mga tao, sabihin may problema sa pagtanggap. Katatapos ipakita ang mga dokumento, tumawag ang mga pulis. Ano pa ang hindi niyo pinaniniwalaan? Kasama na rin Ang kasamahan na nagrekomenda makipagkita kay Kao Gudong, kumpirmadong kasabwat niya. Mawawala na siya sa trabaho at pananagutin siya. Hindi. Imposible. Si Ziming kailangang makapasok sa UZ. Xiaoji. Hindi mahalaga kung saan paaralan siya pupunta. Ang mahalaga ay matutunan ng bata ang magandang ugali sa pag-aral, kahit saan siya mapunta o anuman ang kahirapan. Kaya niyang umasa sa sarili. Mahalaga ang paaralan. Napakatalino ng apo ko at edukasyon mula sa UZ lang ang nararapat sa kanya. Ang paaralan ay maaring sirain ang kakayahan ng henyo. kung talagang magaling siya, dapat pumasa siya sa entrance exam. Hindi yung magbibigay ng suhol para gumawa ng kalokohan. Tama. Ang mga bagay na gusto natin dapat pinaghihirapan, hindi yung puro shortcut ang inisip. Kung hindi mo kaya mag-isa, isipin mo na lang kung ano ang kulang sa kakayahan mo. Eno beng alen na yo. Sa panahon ngayon, mas mahalaga, kakayahan o resources mabuting buntot ng leon kaysa ulo ng manok. Ang pagpasok sa mabuting eskwelahan hindi lang tungkol sa guro at resources. Mas mahalaga diyan ang koneksyon. May tagumpay na tao ang ipinanganak sa kahirapan, pero umasenso dahil sa sarili. Hindi ba't dahil sa tulong ng mga magulang at ninuno? Sa totoo lang, kung hindi makakapasok sa magandang paaralan, paano makahahabol sa iba? Oo nga, paano maihahambing ang paaralang baryo sa international schools sa syudad? Sabi ng matatanda, makapasok sa magandang paaralan, kalahati ng landas papunta sa Tsinghua o Peking University. Si Ziming, elementarya pa lang, pinag-usapan niyo na ba ang tungkol sa kolehiyo niya? Mahal mo ang anak mo, kaya iniisip ang pangmatagalan para sa kanya. Matagal naming pinagplanuhan. Ang tungkol sa pagpasok ni Ziming sa paaralan, basta makapasok siya sa isang sikat na school, tiyak magiging matagumpay siya balang araw.
Sabi ng guro, ang ginto laging kikisla. Magtatagumpay siya kung nakapasok sa magandang paaralan. E di ibig sabihin, sakto lang ang talento niya. Nahanap ko na ang resulta ng pagsusulit ni Liu Ziming. Kabuuan ay 300, 3 subject niya pinagsama, 60 lang ang nakuha. Pangalawang pinakamababa sa ranking, pinakamababa dahil hindi nakapag... Hindi to. Si Ziming hindi maganda pakiramdam kaya Tumigil ka. Su Xiaoji, nazisran ka na? Hindi ako baliw kung hindi makakapasok si Ziming sa UZ. Masisira ang kinabukasan niya. Ano pa ang silbahing buhay kayo? Sabay-sabay na lang tayong mamatay. matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Lagi sinasabi ni na Lola. Huwag gumanti gamit ang dahas, kaya ngayon gumagawa ako ng tama. Ay kabayo. Paano mo nasipa? Ako ang kapatid ng lola mo, mas nakakatanda. Nakakatanda? Nung sinaktan mo siyan, naisip mo bang isa kang nakakatanda? Ang bata niya, paano nagawa siyang saktan? Sino ang nagpahiya sa apo kayo? Tama na. GNG, Panginoon, binibini, okay ba kayo? Suminshi. Hindi nakakapagtaka ayaw mo kaming ipakilala ng bagong kasama mo. Matagal mo na pala siyang lihim na karelasyon. Su Yaohui, iniisip mo ba ang tungkol sa mga lalaki at babae? Hiyo, sabi kayo bang malye kayo? Kung hindi mo siya karelasyon, bakit sobrang nagpapanik ka? Pinoprotektahan ko si GNG. Tungkulin ko ito. Naku, ma'am, miss, akala mo ba gumagawa ka ng maikling drama? Magkano ang sweldo sa isang araw? Baka pwedeng makisalya sa kuya. Ay kalbiye? Mahina ang katawan, mabagal mag-isip, di kaya protektahan ang sarili. Paano mo poprotektahan ang amo? Ah, tama. Kalokohan, maruming iniisip, halata. Na hindi ka maayos na tao. Sinasabi ko sa'yo, ganito kasi uminom ako ng ala. Hintayin mawala ang tama ko, saka tayo maglaban uli. Hindi ko care sino ka, huwag magwala sa pamilya Su. Bitawan ang anak ko. Kung may mangyari sa nag-iisang tagapagmana namin, kaya mo ba yung bayaran? Sabihin KO SEO, hindi KO na maingatong kame KO. Hindi na ako makapagtrabaho. Medical expenses, lost wages at dagdag na allowance. 10,000, walong buto. Ang lakas ng boses mo, ibig sabihin wala kang problema. Si Tito Lenga pala, FIVE Team Champion sa Sanda. Kung hindi lang siya nagpakumbaba. Nakahiga ka na siguro ngayon sa lupa. Hoy, itong ikaw. Abigat na bata. Sinabi kayo na sa'yo dahil sa ala, kung di yumano. Pinatumba ko na siya. Sige na, Ningning. Huwag ka nang pwede ba? Oo. Yan Shing, Aos Kabiye, Sasamahan ka. nagpatingin ka sa hospital, okay biye? Swix Yutsi, sasabihin ka pa, kung may mangyaring masama sa anak ko, hindi kita paliligtasin. Ang mga ginawa ng sa pamilya namin ngayon, ipapalit ko sa inyo isa-isa. Tara, Suminzi, kapatid mo ako pero iniintindi mo pa yung batang iyon. Ay cow. Ano ba, yung body, tay. Mukhang mahal ito. itong mga bagay na to, dapat sanay regalo namin sa inyo. Pero nagbago ng isip kayo. Xiao Li, kunin mo lahat ng tupabalik. Ang kahon yari sa maliit na red sandalwood, mahalaga na. Kung ganito ito kamahal, mas mahalaga ang laman nito. Itong pairs ng blue and white porcelain vases, mukhang antike. Kayang bilhin ang buong baryo. Minzy, bakit ngayon nyo lang sinabi? Ang dami nyo palang dinala. Kasalanan ni Papa ito. Ang tagal mo dito ni hindi ka nakakain. Tara, pasok at umupo ka muna. Minzy, kahit galit ka kay Papa, ayos lang. Pero ang mga bata, kasama mo sa pool kanina, huwag mong hayaan na magutom sila. Hindi na kailangan, hindi kami karapat-dapat sa pagkain ng pamilya so. Manji, anak. Ma. Manji. Ala menji mamamu na paborito mo ang jipumula bata kapea. Tingnan mo, ginawan kita ng malaking plato nito. Kainin mo habang mainit pa. Minzy, kaarawan ng mama mo ngayon Nag-effort siya ng husto. para gawin hipon para sa'yo. Hindi mo ba sasamahan ang mama mo na tapusin ang kaarawan niya? Manji, anak. Ganon ka nagmamadali, uwi ka na agad. Manatili ka, samahan mo si mama kumain. Le. Ikaw na mauna sa kotse, ako na ang bahala sa mga bata. At sasamahan ko si Mama kumain.
Mr. Shun, nakalapag na ba kayo? Tara. Siege. Sige, punta na. Umalis ka. Mga bata, ano ang pangalan nyo? Sabihin nyo kay Lolo. Ang panganay, si Yan An. Pangalawa, asay Yan Sheng. Ito ang bunso, si Yan Ning. Yen An, Yen Xing. Magaganda ang mga pangalan. Ano ang gustong kainin? Ipapagawa ko kay Lola para sa inyo. Huwag mag-abala, ma, kahit ano ang kainin. Walang abala. Darating agad si Ma. Kamina kayo, sis kamina. Ma. Haliko, Ningning. Uy, sandali lang. Hindi pwedeng umupo. Umupo kayo doon. Bakit naman? Kayo kasi mga babae. Uy, Minji, huwag sisihin si Papa. Ito ang patakaran ng pamilya Su. Ang mga byuda ay malas. Hindi pwedeng hindi makisalo sa lamesa. Nakita ang dami mong dala ngayon, kaya ginawa kong exception. Hindi kita pinakain sa kusina. Sabi ng ninuno, ang babae ay likas na may dumi. Kung kakain kayo sa lemesa, magdadala raw iyan ng malas sa buong pamilya. Masisira ang swerte ng bahay. Anong makalumang pananaw yan? Itay, galing ka rin sa pinakainiwasan mong maduming lugar. FB8 hindi ka malas? Paano magiging pareho yan? Mga lalaki may yang, pero agad nawawala kapag naharang ang enerhiya. Hindi tulad ng mga babae na may yin. Anong panahon ito? May ganyan pa bang paniniwala? Kung wala ang babaeng kinaiinisan ni, matagal nang naglaho ang sangkatauhan, parang mga dinosaur. Isang batang lalaki, paano magagawang kampihan ng babae? Nakakahiya ka sa kalalakihan. Siya ang lola namin. Sino ang tutulungan kundi siya? Hay nako, napakalabo mo bata. Isang balo lang siya. Anong maibibigay niya sa inyo? Maaga nang nawala ang lolo nyo? Siguro, ang mga hindi na kinikilala kayo, kunin nyo ang apelido ng lolo. At sumama sa talaan ng Su. Isasama sa talaang kanan? Amy, Chuzi, tingin ko hindi ako gusto ng tatay mo. Si Ziming ang nagpalaki niyan, pero ni hindi niya sinabi, kahit ang daming taon na. Naisama si Ziming sa talaang kanan. Iyong ibang mga bata, kailan lang sila bumalik? Anong karapatan ni Suminzi? Hindi mangyayari na gaganda ang buhay niya kesa sa akin. Peak laha peak. Upik laha. Enako. Tanyon mo. Peak. Peak yada yen. Hindi ko kailangan, hindi ko naman hinahangad mapasama sa talaan ng supamilya. Kinakausap ko dalawang kuya mo. Babae ka lang, anong pakialam mo? Kahit gutom ka, di mo makakaya yon. Hey Naku, pag ikinasal ka na at nagkaanak, malalaman mo kung gaano karangalan ang mapasama sa talaan ng pamilya. Kung hindi, huwag. Gumawa ako ng talaan, ako ang leader. Nakakatawa. Kailan nagkaroon ng babaeng lider sa kasaysayan? Bata ka, nilalabag ang tradisyon ng mga ninuno. Ang babae, maihahambing sa lalaki. Ang lalaki, siya ang nagpapatuloy ng lahi. Gumagawa ng sariling Ikaw pa ang unang gumawa nito. Ha ha ha! Napakalaki ng kasalanan nito. Ikaw, isang babae, paano magiging pinuno ng angkan? At saka, ang mga anak mo, hindi gagamit ng apelido. Anak, bakit di gagamit ng apelido ko? Hindi pa apayag ang asawa mo. Hindi siya pumayag. Wala siyang anak. Kung gusto niyang magdesisyon, edi siya na lang ang mangganak. Sinisira mo ang tradisyon. Susie, ganito mo ba tinuturuan ang mga bata? Hampas lupang nagbibenta ng peking produkto, anong klaseng anak ang mapalaki? Anong ibig sabihin ni kuya? Baka naman talagang peke ang pinamigay niya? Sabi kayo nanabi. Isang yaya, kahit may pera o gumastos para maging artista, hindi siya magkakaroon ng maraming magaganda. Suminji, kung di kaya, huwag subukan. Bakit ka nagbibigay ng peke para manloko? Anong peak? Ito. Huwag hanang magam. Ang relo na, to ay mula sa tatak na eksklusibo para sa spring show ngayon. Isa lang sa buong mundo. Nasa kamay mismo ng asawa ko. Oy, mukhang kapareho nito. Tinitingnan ko ang relo sa kamay ni Sujay. Mukhang tutuenjiya. Hindi mo naintindihan, ang teknolohiya sa paggawa ng mga peke ngayon sobrang galing na, minsan mas mukhang totoo pa kaysa sa totoo. Oo, tama-tama. Tama ka, Diane. Imposible yan.
Itong relo, itinago ng anak ko. Keep 2. So ang ibig mong sabihin, Péké ange relo kao? Alam naman ng lahat kung gaano kaluwag sa pera ang asawa ko. Nga. Paano maging peking relo? Nga, madalas kong marinig si Dayong magsabi na ang manugang niya ay isang mataas na binigay niya magaganda at mahal na bag. Xiao Liu ai hai, ranking executive engagement group, hindi naya for. Anak ni Su Minzi, kaya bang bil? Si Su Minzi nga, huwag sisihin si Papa sa Ang galing ni Xiao Liu. Alam kasi ni Papa, ganito, ipakita mo lang ang resibo o ebidensya. Naniniwala si Papa sa'yo. Tatawagan ko ngayon. Oh, seryoso kang tatawag ha. Kung tuyen. Ako at ang asawa ko. Luluhod at hihingi ng tawad sa'yo. Pero kung peak yen, kainin mo yang relo. Duwag ka. Di ka makipagpustahan, patas na. Kung may lakas ng loob kayo, kainin ang relo, siguradong totoo ang relo ni Papa. Hintayin kayo kumain. Sige. Kan peak ang relo ko. Kakainin ko to, kagaya nyo, piraso-piraso. Sumenji. Ano ang negosyo ng anak mo? Abala siya, ni hindi sumasagot sa tawag. Siguro hindi pa sila nakaayos ng kwento. Ni tawag hindi masagot. Una, totoo naman ang sinasabi ko. Salita lang yan, ipakita mo ang ebidensya. Hindi. May paraan para malaman kung totoo o hindi. Ikaw mismo? Sige, Hito, hawakin mo. Mahalaga itong relo. Huwag mong ihulog. Kahit gaano kahusay ang teknolohiya para sa peking produkto, imposibleng magaya ang bawat detalye ng relo ng halata naman. Mas buo ang mga numero sa mukha ng relo at pantay ang lapad at nipis ng mga kamay. Makinis ang dulo ng kamay at linya sa gilid. uy, huwag mong sabihing hindi. Kanina hindi ko napansin, pero nung sinabi niya, halatang may pagkakaiba nga. Nga, itong relo na to, halatang. Manipis at maliwanag. Oo, sobrang ningning niya. Ukit ng mekanismo ng totoong relo ay kita, tunog pantay sa galaw, pero relo na ito malabo ang tunog, may abnormal na ingay. Talaga ba? Kung hindi ka naniniwala, kakilala ko ang main designer ng brand na to. Tawagan Montag siya. Siguradong malalaman niya agad. Hello, Tito Jiang, ako ito. Oy, bihirang Si Xiao Yan. Ano kailangan mo? Tingnan ang dalawang relo, pamilyar ba? Ito yung binili ni Shijun sa akin nitong taon, di ba? Natatandaan ko, isa lang ang modelo na ito. Tama ka. Gusto kong hilingin, Mang Jiang, na tulungan ninyo akong tingnan kung ano ang totoo at peke. Kung hindi ako nagkamali. Yung hawakin mo, yun ang todo. Uwag magdrama. Nagdala ka ng peke. Sa huli, ikaw rin ang mapapahiya. Kuya Dayong, pakitingnan Montag nga. Baka pati yung regalo na manugang mo, peke rin. Hahaha. Imposible. Paano magiging peke ang relo ko? Siguradong nagkasabwat na sila mula pa noon. Oo naman. Hindi tama, kaka-search online. Yung tao sa video kanina, siya ang namamahala ng relo na to. Talo na kayo, peke ang relo nyo. Kainin nyo na. Hindi magsusuot ng peke ang asawa ko. Alam kayo na. Ikaw ang magnanakaw. Kanina habang hindi ako nakatingin, pinalitan mo ang relo. Huwag kang ang manisi. Kanina, suot nyo ang relo. Wala kaming ginalaw. O nalala kayo na. Binigay ng kliyente ang relos, problema nila. Naloko rin kami. Oo, tama. Ay, itong relos. Hindi ko ito binili. Binigay to. Kliyente? Bilang empleyado ng Shenxi, nagawa mong tumanggap ng suhol ng palihim. Anong suhol? Tinulungan ko ang kliyente na malutas ang ilang problema niya. Bilang pasasalamat, ibinigay niya ito sa... Siya ang nagbigay sa akin nito. Bilang empleyado, hindi ba tungkulin mong tulungan ang kliyente na maayos ang problema? Ang kapal, hindi marunong manindigan. Ikaw bata ka. Tingnan mo. Anong balak mo? Isang lalaki, sa harap ng ganito karaming tao, gusto ba niyang saktan ang bata? Matanda, inaaway bata, nakakahiya. Kau. Lolo sa tuhod, nandito na ako. Kamusta? Kumusta ang pag-aaral? Pinuri ako ng coach. Malapit na raw akong mapili sa kompetisyon ng dojo. Ang galing naman.
Lola, sino naman ang tatlo na ito? Bakit sila sa bahay natin? O sila? Mga apo sila ng kapatid ko. Yung dahilan bakit ka umalis ng bahay, di nakapag-aral sa high school at nagpagalit kay Lolo, tita mo ba yon? Anak nila, malamang lumaking ingrato. Bakit bumalik pagkatapos ng matagal na taon? Anong di makapagtapos high school? Sabi ni Lola, nung tumakas ka para magtrabaho sa lungsod, hindi ka nagpadala ng pera? Wala raw siyang pangmatrikula, kaya di siya nakapag-high school sa lungsod. Ikaw raw ang Pag-aaral at kinabukasan. Ako raw ang sumira sa kanya? Kung hindi ko iniwan nung nakatapos lang ako ng high school para magtrabaho. Saan sila kukuha ng pagkain at pangpaaral nila? Hindi na makakapag-aral sa high school. Hoy, 8, ang ate parang nanay, kaya inaalagaan mo kami. Hindi ako magulang ninyo. Su Yaohui, anam na lang ang tanda ko sayo. Bakit kailangan kong alagaan kayo? may kamay at paa kayo, kaya nyo mabuhay mag-isa. Bakit kailangan maging pabigat sa iba? Hindi pabigat ang lola ko. Alice, hindi welcome dito. Huwag kang Matandang babae, huwag Lola, Ang lakas talaga ng apo kong lalaki. Hayop na babae. Ang lakas ng loob mo, ha? Zinonak sabi na pwedeng apihin si Lola kao? Ningning, Ay, Lola. Huwag niyong kalimutan, si Ningning ay alaga ni Tito Ray, pinakabatang kampeon sa sanda. Mamaya, yari siya. Apo kayo sige kaya man. Kaya mo yan. Apo ko nag-training ng 3 taon sa taekwondo. 3 taon tapos blue belt lang? Mas mabuti pa sigurong mag-aral ng iba. Ah, Zumuko ka na ba? Oy, Umalis ka. Ning. Ayos calling BA? kamusta? Eos calling ba? Hayap ka. Anong ginawa mo sa apo? Normal na paligsahan lang. Natalo kasi mas mahina. Imposible. Ang apo kayo yan. Paano matatalo sa'yo? Ay say calling bata. Siguradong nandaya ka. hindi yan pagtataksil o pagtanggi sa realidad. Mana ba sa inyo, salahin nyo kayo ganyan? Tama na ang set. Paano mo nagawang ganyan ang mahal kong apo? Kayo ang may kasalanan. Si Liu Ziming ang gumalaw muna. Depensa ang ginawa ni Ningning. Naglalaro lang si Ziming sa inyo. Paano niya magagawang manggulo sa isang babae? Kayo ang hindi marunong sumakay sa biro. Inayos niya ang buhok ni Ningning, hindi yung biro, ang bata niyo pa para maintindihan. Ang edad nila, gusto nilang mangtira ng tirintas ng babae. Pengazer lang, biro lang. Naglalaro sa inyo. Kapag lahat ay natutuwa, saka lang iyon biro. Pero ako, hindi ako natutuwa sa ganitong biro. Ang buhok ko ngayon ay inayos ni Lola. Paborito kong hairstyle ito. Pabayaan si Lola mag-ayos ulit. Huwag masyadong mag-react, maliit na bagay lang. Hinila ko lang ang buhok mo. Injured mo ang braso ko. Lola, ano ang gagawin ko? May competition pa ako. Wala kang dapat alam Xiaoxi, yan. dalhin mo si Ziming kaagad sa ospital para sa pagsusuri. Magbabantay ako dito. Kapag lumabas ang report, ipasa agad sa akin. Pananagutan nila ang ginawa. Huwag kang matakot. Mahal ko nga po. Dadalhin ka sa doktor. Sige tara na. Suminzi, tingnan mo ang pagpapalaki mo. Nasaktan tuloy si Ziming. Te katangkita kanina. Si Liu Ziming ang unang nanuntok. Nasuntok ng 2 beses? Bata pa siya. Mga 7, may lakas ba yun? Hindi naman mababawasan. Kung ganon, Lolo. 6 na taon lang ako at wala rin akong masyadong lakas. Pwede ko rin ba kayong suntukin ng 2 bises? Ikaw, batang babae ka. Napaka-barbaro mo. Sino papakasal sa'yo sa hinaharap? Pangarap ko protektahan si Lola, tulungan ang mahihina, labanan ang masasama, at hindi mag-asawa. Tse! Ang bata-bata pa, pero napakalikot ng dila. Walang modo kang bata ka. Excuse. Walang masyadong malalang nangyari sa apo mo. Yung braso niya, magkapahinga lang ng ilang araw, ayos na. Dr. Hu. Hindi ko ililihim sa inyo. Si Ziming binugbog ng ibang tao. Ano? Ang pananakit na sinasadya ay labag sa batas. Una, ang asawa kayo na hinihintay ang medical report na yan. Para panagutin siya. Huwag kang magalala Xiaoxi. Alam ko kung paano sulatan ang medical report na yan. Ay kinagagalak. Kaya ko na sa'yo. Suminzi, tingnan mo maayos ang apo mong napakabait. Tingnan mo kung anong ginawa sa mahal kong apo. Anong itsura niya ngayon? Bahagyang nasugatan. Pagkasira ng ulo, malabo ang paningin. Nasira ang braso, di makagalaw. Impossible, di ako gumamit ng lakas. Pinagdududahan mo ba ang ulat ng doktor? Tay, si Ziming pinalaki mo. Ngayon,
Nasaktan nila si Ziming. Tulungan mo kami, Tay. Xiao Liu. Tingnan mo, ano man ang gawin mo, gawin mo. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Fuk Suminzi, Lola, ang apo mong menor de edad ay sinadyang nanakit ng iba. Kakulangan mo bilang tagapangalaga. Kailangan mong akuin ang responsibilidad sa bayarin. Kung ganun nga, sige, tawagan ng pulis para maghusga. Huwag kayong tatanggi sa maayos na usapan, dahil ibang usapan na kung pulis ang makialam. Walang problema, tinatanggap ko lang ang desisyon ng pulis. Magkano ang ipapabayad? Tatanggapin ko. Pero hindi makapaghintay si Ziming, nasa ospital siya, naghihintay ng gamutan. Kayo ba, sinasadya niyo bang magpatagal? Walang kailangan hintayin. Dinala ko na ang mga pulis. Ma. Kanina nung tumawag ka sa akin, nasa eroplano pa ako kaya di ikaw unasago. Okay lang, basta nakawi ka. Papa, sa wakas nakauwi ka na. Lahat sila inaapi si Lola. Anak ka Bianay Suminji? Ang anak mo ang dahilan kung bakit nasa ospital ang apo ko. Ano na? Ano ang gagawin mo tungkol di? Si Ningning hindi nananakit ng kusa. Tingin ko, apo mo ang unang gumawa ng hakbang at mukhang di pa siya natamaan, di ba? Papa, ang galing ng hula mo. Nagbibiro lang si Ziming sa kanya. Lahat ng nandito, pwedeng magpatunay. Kung biro o hindi ikaw ang magdedesisyon. Batas ang magpapasya. Salamat sa inyong dalawa. Wala yon, tungkulin namin. Makipagtulungan ang lahat sa aming investigasyon. Palalalang. Ang maling testimonya ay may legal na pananagutan. Officer, pasensya na, lasing ako kanina, wala akong napansin sa sinabi ng dalawang bata. Nga. Bigla na lang silang nagaway. Hindi namin nakita kung sino gumalaw. Officer. Normal sa mga bata ang maglaro at mag-away. Huwag na po natin itong gawing komplikado. Tama. Kayo naman lahat. Nanonood ng drama, dumating ang pulis. Ngayon kayo nagkukunwaring maayos. Akala nayaw ang dali nayaw akang ipahin? Lola, wag na po kayong magalit. May video at recording ako kanina. Ano? Ginawa ng nanay ang lahat para maghanda ng regalo, at dinala kami dito para magkaisa. Pero ganito ba ang ginagawa niyo sa kanya? Paano naging pambubuli yan? Ang tagal niyang di umuwi at makipag-ugnayan, kaya may konting hindi pagkakaintindihan. DBA AKO Maui? Ikaw ang ayaw magpawi. Sabi mo, umuwi ako't papatayin mo ako. Kapatid na babae, ginagawa ito ng tatay para sa ikabubuti ng malas ang mga babae. Kasal ka na, kaya sundan mo ang iyong asawa kahit saan. Wala sa atin ang buhay at kamatayan. Sige, natapos na namin panoorin ang video. Ginoong Liu, sumama ka sa amin. Hindi, Lang. Hindi kailangang ituloy ito. Ayoko ng kabayaran. Gagna? Hindi. Bilang miyembro ng pamilya, alam kong hindi ikaw lang ang makakaasa kung itutuloy ang usapin. Ako rin ang kikilos bilang kinatawan ni na Shen Yaning at nagsampa ng kaso ang tagapag-alaga ni Shen Yansing laban sa inyo ng iyong asawa dahil sa intensyonal na pananakit. Oy. Hey, Ate Manzi, nagkamali ako. nakikiusap ako. Palayain mo ako kapag nakulong. Sira na si Ziming. Magulang na katulad mo, matagal na siyang wasak. Tay. Tulungan mo naman akong magsalita. Tingnan mo ang pamilya natin. Ganito na lang ba tayo maghiwalay? Minzi, si Liu Song, kahit ano pa man, bayaw mo siya. Ang mga problema ng pamilya, huwag na natin idamay ang mga pulis. Tsaka, Alam na ni Liu Song ang pagkakamali niya. Alam na BA, ayaw niyang haraping consequence. Tama, tika? Narinig ko isa ka senior sa legal department ng Shen Group. May narinig ako sa finance department na medyo nakakatuwa. Kailangan mong makipagtulungan sa pulisya sa investigasyon sa pagtanggap ng kickback at suhol. Ikaw ba ang amo? Kaya ano ang karaniwang nakikita ko? Sino siya? Ibig mo bang sabihin si Shennan? Siya ang katulong ko. Hiniling ko sa kanya na pamahalaan ang kumpanya. Liu Song, di ba? Tiningnan ko ang bank statement at transaksyon sa pananalapi ng pamilya mo. May natuklasan silang datos na may kinalaman sa interes ng pamilyang Shen. Isang pagkakamali at naayos na nila ang lahat. Ipinadala ito sa CFO ni Shen at sa aktwal na legal director. Narinig ba yun? Kaya tunay na amo. Ikaw. Anong ginagawa mo? Tama, pati BIR at kaugnay na mga tagapag-audit.
Malapit nang dumating ang mga ulat pati Department of Justice. Magpaalam ka na sa lisensya ng abogado mo. Naku. Hindi pwede, hindi pwede. Mukhang totoo sinabi ni Minji. Anak niya ang boss ng Shen Group. Hindi mo mahuhusgahan tao sa panlabas. Ang swert naman Naya. Oo nga, ang apo niya mismo ang boss ng Shen Group. Sa hinaharap, hindi ka maubusan ng yaman at kasaganaan. Minzy, ha 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 ha. Naniniwala ako sa pulis, gagawin nila ang tama para sa'yo. Huwag kang tumayo dyan, tara. Dalhin ang mga bata sa loob. Halika, pasok kayo. Takot sa malakas, mapagbigay sa mahina, materyoso. Kanina masama ang trato sa atin, pero ngayon parang gusto nilang magpalakas sobra. Ang nakakainis, bakit ba pinapasok sila ni Papa? Hindi mo pa ba kilala si Papa? Lagi siyang may dahilan sa bawat kilos niya. Mr. Shen, wala kaming magarang tsa. Pasensya na kung hindi masyado sabihin mo na kung anong pakay mo. Aha, ano kasi, pinseng buo. Ganito kasi. Alam mo, 44 na ako ngayong taon. Hanggang ngayon, supervisor ako sa bodega. Iyong sahod hindi sapat. Lalo na kung mag-ipon para makapag-asawa. Baka pwede mo naman akong bigyan ng posisyon sa kumpanya mo. Oh, syempre pwede. Ha, talaga? Magkano naman ang sweldo kada buwan? Huwag kang mag-alala, ang minimum monthly salary ng Shen Group ngayon ay 10,000. May bonus kada quarter at annual bonus pa. Mas malaki kaysa sa kinikita mo ngayon. Aba, totoo ba to? Apo kong mahal? Ah. Yao Hoy, pag nagtrabaho ka sa Shen Group, siguradong sa lungsod yan. Tingnan mo. Pwede bang maghanap ng bahay sa Maaring bigyan siya ng Haha, ona. tema, haha. Insan, tingnan mo ang kayamanan nyo. Hindi na mababawasan. Ang gusto ko lang sa bahay ay Alam Montag na. 3 kwarto at 2 Ngayon, mas mabuti malapit sa opisina. Ano kung sobrang loyo sa opisina? Di magbigay na lang ng sasakyan. Haha. Pwede. Aha. Ano PA? Sabihin mo na lahat ng... O ano pa, kasal ng tiyuhin mo ito. Siguradong marami kang kakilala. Mahuhusay na babae. Tingnan kung pwede. Ipakilala ilan para sa tiyuhin mo. Ah, Yung mga dalaga sa syudad, dapat mataas ang pinag-aralan. Maganda. Mas maganda kung marunong sa gawaing bahay at wala pang naging boyfriend. Ha ha ha. Ziga. Talaga? Lola, mga masama sila lahat. Bakit parang pumapayag si Papa sa kanila? Siya. Tingnan mo si Papa mo. May masama siyang bala. Hey, kailan ako pwedeng magsimula ng trabaho? Oh. Trabaho BA. Ngayon, bakasyon pa. Hintayin mo na lang Oh ha, pwede naman yan. Tatawagan ko muna. Hello. Mag-resign na ako. Ayoko rito, magtatrabaho ako sa kumpanya ni Shen. Bye-bye. Haha, Grabe. Anong oras pwedeng pumunta sa lungsod? Huwag mong madaliin. Alam Montag. May hindi natatapos pag-usapan. Anong tungkol saan? Nakalimutan ko sabihin kanina. Sa kumpanya namin, kulang kami ng tagalinis ng CR ng lalaki. Ano? Maglilinis ng banyo. Bukod sa paglilinis ng banyo, ano pa bang kaya mong gawin? May pinakakalaan ka? May trabaho ka na bang karanasan? May espesyal ka bang kakayahan? Wala talaga si Yaoy, pero masipag at mapagkumbaba. Apo sa panganay, dahil naman magkamag-anak tayo, baka pwede mo naman siyang bigyan ng trabahong madali pero mataas ang sahod? Ang ako, hindi ako magiging pabigat sa inyo. Ang kumpanya ay hindi magulang. Hindi ito nangangailangan ng kanyang pagiging mapagmahal. Ang kumpanya gusto lang ng may silbi. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ayaw mo gawin trabaho o hindi? AKO. Ako, bahala na.
Sayang talaga. Habang nak-alinlangan ka, sinabi na sa akin ng EA ng kumpanya na puno na ang posisyon na to. Paano na to? Kakatapos kayo lang magpalam sa trabaho. Saka si Zhang Jiangbo, hindi kami magkasundo. Imposibleng tanggapin niya ulit. AKO. Hindi ko problema. Binigyan kita ng pagkakataon. Nak-alinlangan ka. Kaya namis mo. Hindi, apo. Pinangako mo na? Hindi ba ito pagsira sa salita? Ako ang sumisiya sa salita. Siyempre, natutunan ko naman yan sa inyong dalawa. Ha? Sinadya mong lokohin ako. Wala na akong magagawa. May batas na tayo ngayon. Hindi ko naman pwedeng gawin kung ano-ano sa inyo. Ang ginawa niyong dalawa sa nanay ko at sa anak ko. Hindi pwedeng matapos ng ganito. Su Minzy, wala ka bang gagawin habang inaapi ng anak mo ang sarili mong kapatid? AKO na pengasawa at lamabas ang paano magkakaroon kapatid? Hoy, Anong ibig sabihin mo diyan? Ang ibig kong sabihin, Mila na yan. Ako at ang pamilya Su. Wala na tayong kahit anong kaugnayan. Ikaw walang utang na loob. ako ang tunay mong ama. Sa lahat ng taon na ito, Matagal ko nang kinalimutan ang ganitong ama. Walang utang na loob. Inalagaan ka mahigit 10 taon. Ganito mo ba sinusuklian yon? Ang bumuhay at nagpalaki sa akin ay ang nanay ko. Mula pagkabata pa. Hindi kita nakitang nagtrabaho sa bukid o ang magawain sa bukid at bahay inasikan na sudong, balakang silbi kundi umasa sa emo. Magkagulo na lang! Kung wala ka, kakayanin ba ng nanay mo ipanganak ka? At ikaw, ako ang lolo mo, paano mo nagawa na itulak ako? Kung may mangyari, matitiis mo ba ang responsibilidad? Ang perang nasakar, sapat para bilhin ang buhay mo. Kunin ito at maghanap ng ibang matitirhan. Itong bahay na to, sina Suchuzi at asawa niya ang nagpundar para iparenovate. Kapag napatunayan, may krimen silang kukunin ang gekorte ang bahay na to. Ma. Nanay, Huwag mag-alala. Sabihan ni Doktor, walang malubang problema si Lola. Nilaknat siya kaya nahimatay. Gigit. Si June. Kang. Gusto kong kunin si Lola para tumira kasama natin. Payag ka ba? Siyempre naman, payak ako. Nanay, Hindi ba sinabi ko na? Sabay na ta, ikaw ang mazuno. Ako, trabaho lang ako NG trabaho para sa Ypsilono et kinayanan. Minji, nanay, Nazen BA2, Nasa ospital. Nahimatay sa bahay dahil sa lagnat. nilagnat ba ako? Okay lang AKO ma. Kilonggon sa ospital, sayan ang pere. ma, Huwag kang mag-alala. May pera AKO. o, tingkan mo, ito siya po mo, siya ang boss ni isang malaking kumpanya. Lola, itong hospital ay isa rin sa ka-investment ko. Magpagamot ka lang dito, wala kang gagastusin. Si, Nakita ko no kay kayong makina na, kampante na ako. nanay, Pwede ba kayong sumama sa amin para makasama tayo? Ano namang giplano mo kinapapa et huy? Alam mo naman kung paano sila sayo. Alam mo, kaya kitang bigyan na maayos na buhay. bakit mo pa sila alalahanin? Minji, Alam kong mula bata ka pa, ikaw ang pinakamasunurin. mas mabait ka kaysa sinasir siya sa kapatid niya sa bahay. Marami na rin siyang tinis. Kayo naman. Mga anak kayo na nanay. Hindi kayo kang basta paban sila. Si Suyawi, 44 na, hindi ba niya kayang alagaan ang sarili? Hanggang kailan mo siya tutulungan? Hanggang mamatay ka. Minji, alam ni nanay na malapit na ang panahon ko. Siya uwi, nazane sa lambing niya tate mo. Hindi rin siya kayang disiplinahin ni nanay. Habang kaya ko pang kumilos, gagawa na lang ako ng tulong para sa kanya. Mazia. Walang malaki pangarap si mama sa buhay na ito. Hanggat lang na kayo makakapatid ay mayos. Enggaw nakikita kayo na mesya ka na. Mapapanatak na si mama. Ang getanjing di ka pa mapanatagan gayon. Siya uwi. Kung sasama ako sa inyo para maginhawa ang buhay, paano ko maipapaliwanag sa mga ninuno natin? MGA ni Nuno? Ma, tingnan mo. Ma, ikaw mismo ang tumingin, tingnan mo mabuti.
Si Sudeyong, sinaktan ka niya, inisip ba niya kung binigo ang mga ninuno? Si Sutsiusi, nanood habang sinasaktan ka. May sinabi ba siyang salita para ipagtanggol ka? At si Suyaohui, sinaktan ka ba naisip niyang ikaw ang nanay niya? Nilabayan ka, VA na. Hindi. Lahat yan, ma, aksidente lang sa pang-araw-araw na gawain. Monsieur Shen, gising na si Sudayon. Nagkulang ang galoy ng dugo sa utak dahil sa pagkabahala, pero stable na ang kondisyon niya. Isang gabing obserbasyon pa, madischarge na siya. Ano na nangyari kay Deyong? Bakit hindi ko maintindihan ang sinabi ng doktor? Ma, Si Papa nahilo dahil sa stress sa bahay. Sabi ng doktor, gising na at okay na. Saan ka pupunta? Pupunta ako kay Deyong. Hindi na kailangan. Nandiyan si Yaohui, may mga nurse din hindi mo na kailangan alagaan. Si Yaohui, marunong ba siya mag-alaga ng tao? Saka. Pihikan si Papa, ako na lang ang pupunta para mag-alaga. ma, Ma, ikaw pa na may sakit. ma, Ang ganda ng dalaga. Kasal na ba? May boyfriend ka na ba? Aray! Ang sakit-sakit. Dahan-dahan naman. Nasasaktan mo ako, alam mo ba? Pindutin ang turok para mabawasan ang dugo. Senali, inasakit mo ang tatay ko. Hindi ka pwedeng umalis. Ginagawa ko ayon sa alituntunin. Neko? Ang sakit. Tignan mo na. Anong ginawa mo sa tatay ko? Hindi ko alam. Basta, kailangan mong managot. Mazakit, may komplikasyon ka. Hahanapin kita ng doktor. Papatingnan kita ng maayos. Wag. Wag kang mag-abala sa doktor. Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam ng puso. Mas kailangang magpatingin. Hindi kailangang tumawag ng doktor. Manatili dito, sapat na. Bilang kamag-anak, ito'y ospital. Magpakabait ka. Kung patuloy kayong ganito, tatawag na ako ng security. Tatawag ng security. Sige lang. Magreklamo na pinapabayaan nyo. Ano bang gusto niyo talaga? Wala naman. Pero ikaw kasi, nasaktan mo ako. Dapat may bagay ka man lang gawin para bumawi. Kung ayaw mo mabayad, pwede rin naman. Pero may kapalit. Ikaw magiging girlfriend ko. Ang ganda ng shoot mong damit. Gusto ko yan. Yaohui, anong ginagawa mo? Oy. Matandang walang silbi. Anong ginagawa mo rito? Sanira, emo naman ang plan. Bakit mo inaapi ang dalaga? Anong inaapi? Gusto siya ni Yaohui. Swerte na nga niya yon. Kasalanan niya yan. Di marunong magpasalamat. Buti na sa ospital siya nagtatrabaho bilang alalay. Nurse Sia. Alam mo bang sexual harassment ang ginawa mo kanina? Ha? Ikaw walang kwentang anak. Pumunta ka pa dito. Di mo ba ako natatakot ma-high blood sa galit? Anong nangyari? Anjanak Muenjea, Mabenabimizita, Tapu Awayam Upea? Mabait daw. Na-ospital ako dahil sa galit ko sa kanya at sa anak niyang bastos. Trabaho ni Yaohui nawala din dahil sa kanya. Napakulong pati mag-asawa ni Shuji. Ang pamilya Su namin nasira lahat dahil sa kanya. Nakulong Sixuzi? Minzi, ano ang nangyari? Ito ang mali mo, Sixuzi. Kapatid mo siya. Paano mo nagawa ito? Lahat tayo ay isang pamilya. Bakit kailangan ganito? Ma, Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. kahit paano. Si Tsiuji at Yaohui, mga tunay mong kapatid, hindi rin hinihingi ni nanay. Natulangan mo sila, pero iwag mo naman silang saktan. Hindi ako may kasalanan. Lahing ito. Sila mismo ang may gawa. Bakit ka na dito? Bakit hindi pwedeng pumunta? Ang ospital, akin ito. Nakakapagtaka ako. Ito. Ano? Ejun. Pumunta kasama ang bata, susunod si mama agad. Ziga. Ano bang ginagawa mo dyan? Nagtatawa ka sa akin. Jiang Shufen, bilisan mo at dalhan ako ng bedpan. ma, Malapit ang banyo, hindi bawal maglakad. Bakit kailangan mo pang utusan si mama? Nakikita mo bang naka-hospital gown din siya? Ama, anong nangyari sa'yo? Lanya lang, wala namang, ayulan. Basta at hindi mamamatay, ayos na. Ako at Papa umaasa sa kanya sa paglalaba at pagluluto. Narinig MOBA? Sabi niya naman, wala nang problema. Kailangan ba akong mag-imbita sa'yo? neng, Kung ayaw mo siyang pumunta, ikaw na lang ang pumunta.
I count ale. Sige. Paano niya nagawa ang bagay na to? Ako na lang. Bakit hindi niya magagawa? Anak din siya and I papa. Molly bangon na ito? Anak ka rin ni Papa, bakit ikaw hindi gumagawa? Walang hiya ka! Si Yao Hui ay lalaki. Paano hahawak sa maduming bagay na ganito? Paano? Kayo naman mga lalaki, hindi ba kayo gumagamit ng banyo? Lumayas ka, lumayas ka. Labas, labas ka. Dayong. Huwag ka munang magalit. Ang bata si Mincy, kung ano-ano lang ang sinasabi, hindi niya sinasadya. Ano ka ba? Ma, Su Deong, abuse ito, may sakit si Mama. Ang mama mo nung nagpakasal. Pagari kayo na siya. Kapag pinagsabihan ko siya, tama lang. Sino pang magsasabing mali ako? Ito ay abuse, illegal ito. Ma, Mag-report tayo sa police. Magpacheck tayo, PBA? Sobra na. Naintindihan ko, gusto mo sirain ang pamilya natin, ang Su. Ano kung magaling ang anak mo? Kayo lahat, mga walang utang na loob na traidor, makakarma din kayo. Makakarma din kayo. Umalis na kayo? Sa pamilya Su, wala kaming ganitong anak. Ikaw rin, Shufen. Akala mo dadalang kanya. Sa magandang buhay. Tama ma. Tingnan mo paano siya makitungo sa tatay. Sa tingin mo magiging mabuti. Iba ang nanay ko sa inyo. Nanay, Ginagawa na nila ito sa'yo, ayaw mo pa rin sumama? Mazi. Nanay nagdesisyon na. CJ, umalis ka na. Umali ka na. Ah. Ikaw talagang parang baboy ang ut. Kung gusto niyang isama ka, hindi ba't makikita ka ng magagandang bagay? Kapag nakuha mo na ang lahat ng gamit, yayaman tayo, di ba? Una, ganito kagandang oportunidad. Hindi mo pa sinunggaban. Kaya walang asawa't apo ako hanggang ngayon. Lola, madumi damit ni Ningning. Sumama kay Ningning. Para bumili ng bagong damit, okay ba? CJ, pwede naman. Ma, may meeting pa mamaya. Papahatid ka o kayo kay Kuya Lai. Sakto, dumating na ang alahas na in-order ko. Tatawagan ko ang manager. Diretso mo na kunin, o ka. CJ, salamat. Tara na. Lola, sabi ni Papa dito raw sa tindahan na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na 0. Ganito ba kamahal ang bolang kristal na ito? Wala kang alam, probinsyano. Yan ay jedi, hindi bolang kristal. Kita mo, tak? Ito mismo. Kahit magwalis kayo habang buhay, hindi nyo pa rin mabibili. pakikitungo ba yan sa customer? Nasayang ba training mo? Sino ka para sermonan ako, bata? Ang pumasok dito para bumili ay customer. Tingin lang ng tingin. Karapat dapat ba kayo? Iho, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi dapat husgahan ang tao sa panlabas na anyo. Paano mo nasabing di kayang bilhin? Isang hampas lupang pulubi, sira ulong bata, at 2 makukulit. Kahit ibenta kayo, di nyo kaya ang pinakamurang jedi dito. Bilisan nyo at umalis na. Kung hindi, mahawa ang tindahan namin sa amoy ng kahirapan nyo. Hindi talaga kami pumunta rito para bumili. Kung hindi bibili, bakit nandito? Pumunta kami kunin ng bagay. Kukunin ang isang bag. MGA Bata, Wallarito. Ang mga gamit nyo, lolang matanda, nandoon sa may ilalim ng tulay, 2 kalye ang layo mula dito. Bilisan nyo na. Kung hindi, magsara na sila bago. Minamalit mo ba ang tao? Hindi ba sinabi sa inyo na Na may kukuha ng gamit ngayong gabi. Sinabi ng manager na darating ang pinakadinadanghal na kliyente. Kukunin nila ang espesyal na koleksyon na walang kapantay na alindo. Ano, ibig nyo bang sabihin na kayo ang espesyal na kliyente? Tama. ito ang in-order ng tatay ko para sa lola ko? Bata! Magkano ang halaga ng walang kapantay na alindo? Gawa sa siyam na piraso ng Jade Egg Charms. Gamit ang 200 at 4 na brilyan. Lahat ay piling alahas na bihira. Sige na nga, kahit sabihin ko sa inyo, hindi nyo rin maintindihan. Ang mahalaga lang sa inyo, ilang milyon ang halaga ng dakilang ganda at siguradong hindi nyo kayang bilhin. Tingnan mo na lang ano to. Makhang Totu, order slip namin yan. Ngayon, ang advanced na ng editing tools. Paano malalaman kung peking lawan ito para manloko? Kung totoo man o hindi, i-check mo na lang ang order number para malaman. Paalala ko lang, Ang tatay ko, ang apelyido niya ay Shen. Ang sistema ka o kanina o KPA, baka may ginawa kayo SA order number? Nilagyan nyo ba ng virus habang check ang order? pakiusap. Kahit mag-sleepwalk ako at random mag-type, hindi ako makakagawa ng ganitong klaseng basura na Trojan. Isulat mo 55. Banata.
Yung anak ko umorder ng produkto sa inyo. Kung hindi, tawagin ang manager para Ang manager namin ay pumunta sa vault para kumuha ng gamit, hindi siya agad makakabalik. Sinadya niyo bang pumunta habang wala ang manager namin? Sinadya niyong manggulo. Umalis kung ayaw niyong ipatawag ang security at ipaaresto. Tara na. Huwag kang humawa. Tara! Ningning. Ang lakas na maliit na batang ito. Alam ka una, Kayo pa lang. grupong sanay sa paloloko. Ang ganda ng imahinasyon mo, sayang kung hindi ka magsusulat ng skit. Manager, dumating ka na, ayaw umalis at gamit pa ang peking lawan para mangdaya. Bakit hindi tawagin ang security? Papalit. Ikaw ba ang manager? Talaga bang paaalisin mo kami? Bata, sinasabi ko, kung matalino ka, umalis ka na at huwag akong abalahin. May inaasikaso akong mahalagang bisita maya-maya. Papa, hindi ba kayo nag-background check sa mga empleyado at tatak? Bakit naging ganito? Hinuhusgahan ng kliyente, sinusukat sa itsura at tinutukoy na scam Ano? Papa, tinatawanan si Lola, sinasabing hindi natin afford. ang mga produkto nila. Pinalayas nyo kami. Si Shen. Si Shenzong, kayo ba talaga ito? Ginang, Batang Panginoon, Batang Ginang, si Shenzong ang nag-utos sa akin na asikasuhin ang bagay na ito. 3 buwan na ang nakaraan, bumili si Shenzong dito ng Absolute Elegance at binayaran ng buo. Order number 0226, tama ba? Sinabi ni Shenzong na naipadala na ang order number kay Batang Panginoon, pero sinabi niyo na gumagawa siya ng kwento. Di niyo ba naman ang order na pinirma on? Kakabalik ko lang mula storage, paakunin ang order ni Shenzong. Ngayon lang dumating. Hindi kilala ng staff si Shenzong. Kaya naging pagkakamali at nakita nilang bastos kay Ginang at Bata Panginoon. Paano Kapasok ang order number, nasira ang system, hindi pa nasuri. maaari bang hatiin ang customer base sa itsura nila? Basta pumasok sa tindahan, customer nyo na sila. Ganito ba talaga ang serbisyo nyo? Manager, Trainee pa siya, bagong paso, at hindi pa dumaan sa training. Ma'am, bilang kabayaran. Magbibigay ako ng bracelet na gawa sa jade. Hindi na. Kaya naming bumili. So, unwin je planwin yo. Sabi ni Boss Shen, irfa na lang. Tama. Lola, pag uwi ko, sasabihin ko kay Papa na bumili ng mas maganda para sa'yo. Sige. Matanda na Ginang, gusto nyo pag-isipan? Tingnan ang Absolute Beauty, maaring magustuhan. Hindi rin ako sanay magsuot ng mga ganito. Hindi bagay pang trabaho. Masakit kung mabangga o magasgas. Tungkol sa kanselasyon ng order, makikipag-ugnayan ako sa'yo. Sana bukas, pag nagbukas ang mall. Mawala ng kusa ang mga produkto nyo dito. Ginang, pwede nyo ba kaming tulungan makiusap kay Ginong Shen? Kung palisin kami ng Shen Mall, wala nang ibang mall. Natatanggap sa tindahan. Deserve niyo yan. Noong kinukutsan nyo at sinisiraan ang mga customer nang wala sa lugar. Dapat naisip ko ang magiging resulta. Matanda, kayo na po ang mauna kasama si Bunso at ang dalaga. Ako na ang bahala dito. Tara na. Kung hindi ka patitigil, ipatitikim ko na sa'yo ang suntok ko. Ning. Pinapadala kita para mag-aral na martial arts hindi para sa gulo kundi para sa sariling depensa mo lang. Opo, Lola. Tara, bili tayo ng damit. Sige, Tara. Lola, tikman 2. Ang sarap ng biskwit. Sige. Sandali. Sino ang nagpahintulot sa inyong kainin ang mga yan? Sino ang nagpahintulot? Bakit hindi kainin? Baka tulad kayo ng mga empleyado ng tindahan ng alahas na iyon. Na humuhusga bes sa itsura. Pazenzi. Hindi ko ibig sabihin. Gusto ko palitan ang mga biskwit para bago ang makain ninyo. Eos yan, miss. Pwede mo ba kaming tulungan na kumuha ng damit para sa bawat isa? Ziege. Tingnan nyo ang damit. Gusto nyo subukan? Piliin nyo ang gusto nyo. Ning, halika't subukan mo. Kayo na ang mamalay. Tara, magsubok tayo ng damit. Ning, halika. Ikaw ang nagsimula nito. Humingi ng tawad at magpaliwanag. Nakakini. Bakit ako magsosorry? Yung matandang babae ang may problema. Nagpapanggap siyang mahirap at sinadya niyang manggulo sa tindahan. Umalis na tayo. Hindi kabi ay dapat sa Georgia? Tingin ko dahil sa sales pressure mo, lahat ng customer inaasikaso. Paalala, baka may pumasok pang ibang customer. Makita nila pulubi. Baka matakot sila at Hindi sila pulubi. Pangalawa, kahit anong uri ng tao yan. Basta pumasok. Mga customer natin, dapat tratuhin sila ng patas. Ikaf. Paalala lang to, pumili ng kliyente. Huwag sayangin ang oras sa mga hindi karapat-dapat. Trabaho ka o tu. Hindi pag-aksaya ng oras. Pasensya sa di magandang karanasan nyo. Bilang kabayaran, pwede kong idagdag ang bagong pasalubong ng tindahan namin. Huwag na, iya. Alam mo tita na mahirap din kumita kayo. Dapat lang po ito. Pinili ko ng damit. Subukan nyo ulit. Ayos lang. Hindi nagustuhan, magdadala pa ako.
Gusto namin lahat. Ang ibig sabihin ng bata, bukod sa mga suot namin ngayon, ipak na lahat na iba pa. Kailangan mo ba lahat ito? Oo, lahat. Kuya. Sige. Ikaf na ang makbayat, kuya. Tara na! Uy, bata. Tulungan kayo ni Tito magbayad, gusto niyo ba? Uy, bata. Tulungan kayo ni Tito magbayad? Anong ginagawa mo? Natatakot akong hindi mo maasikaso ng maayos ang respetadong kliyente. Ganon lang. Hindi ba pulubi pa lang tayo kanina? Paano naging kliyenteng respetado ngayon? Kanina, hindi ko nakita ng maayos. Nasabi ko ng Mas maigi magpatingin sa mata agad. Ikaw din, kasabwat niya, umalis na kayo kasama sila. Saan galing ang kumpiyansa mo? Anong karapatan mong magdesisyon tungkol sa pananatili ko? Mrs. Shen, Batang Panginoon, tungkol sa nangyari kanina. Tapos na ang lahat. Sana hindi nito masira ang magandang araw nyo. May dokumento dito, kailangan itong tingnan. Ano? Kuya, bata. Anak ni Monsieur Shen. Pwede akong magbigay ng mungkahi? Ziemp, Sinabi ni Monsieur Shen. ang mal na ito ay nailipat na. Sa pangalan ng dalawa, Pati ng batang binibini. simula ngayon, kayo na ang tagapamahala. Sabihin kung gusto niyong sabihin. Ipasara ang buong mall ng 3 araw para sa pagkumpuni. Siguraduhin suriin ang reputasyon ng brand at ugali ng empleyado. Ayokong mangyari na dahil sa kanila, Reklamuhan tayo ng mga customers. Tama. Ang mga mapagsamantala at pabago-bago ang ugali, sila ang problema dito. Dapat mas maagang maalis ang Ano? Ako? ang ate na ito ay may mahusay na serbisyo at kakayahan. hindi dapat siya manatiling ordinaryong empleyado. Bibi Chen, makikipag-ugnayan ako sa brand mamaya para ayusin ang assistant store manager sa mall. Ginawa ko ang dapat gawin. Ate, hindi mo kailangang maging mahinhin. Tingin ko kaya mo maging assistant store manager, Tiyoyo. Direktang mamamahala ako sa mall. Dapat ba ilipat sa pangalan ng lolo? Pero kailangan mo munang mag-ula kay General Manager Shen. Sige, tatawagan na si Papa ngayon din. Hindi, suntukin mo ako. Ano gagawin kayo as a shop? Lola, regalo po ito namin ni tatay. Bakit kailangan pa itong magkaroon ng ibang kahulugan? Hoy, Papa, gusto kong ipasa ang mall na nasa pangalan natin kay Lola. Sabihin mo kay Uncle Yu. Pwede ba? Yansing, paano makakalimutan ni Papa si Lola? Nakahanda na ako ng isa pang malpa kay Lola. Ayos, yan. Double blessing, ibigay kay Lola. Shijun. Huwag makinig sa kalokohan ng bata. Ayoko. Uncle Yu sinabi na kay Papa, kaya asikaso mo agad. Sige, Lola, inaantok ako. Balik tayo agad. tara na. Yan an. Yan sheng. Ning ning. Ginang. May dumating sa labas na dalawa. Sabi nila sila ang tatay at kapatid mo. Ayaw tumigil hanggat di ka nila makita. Naku naman. Tari, laki ng bahay ni Suminsi. Ano? Samantalang tayo'y nagsisiksikan sa maliit na bahay. Ang daya nito. Ang walang utang na loob, mayaman, pero hindi tumutulong sa pamilya. Yaohui, kukunin ni tatay ang bagay na yan para sa'yo. Sasabay ka ba sa akin? Paalala, ako ang tunay na ama ni Su Minji. Kung masaktan ako, kaya bang bayaran? Sigurado bang mapapanatili trabaho? Lakaw, lakaw, lakaw. ABA 8. Ikaw na ang bahala. Sige. Anong ginagawa dito? Ano yung suot? Trabaho ba yan? Mali ata. Ikaw ang nagsasabi na anak mo si... Pa, niloloko ba niya tayo? Magandang araw, madam. Kung sinasabi niyo na hindi ako taga-Su, ano ang pagkakakilanlan namin? Ano ang relasyon namin sa inyo? Siyempre may kaugnayan. Ako ang tunay mong ama. May dugo natin sa isa't isa. Hindi ko pwedeng pabayaan ka lang. Tigilan na ang mga walang kwentang salita. Ano ba talagang pakain niyo ngayon? Pa, pumunta kami para malaman kung maayos ang buhay mo. Isa pa, gusto kong tulungan mo si Yao Hui. Totoo? Kapatid mo siya? Ay, oo. Si Su Yaohui, yaman at ugat ng pamilya Su. Kayo, isang tagalabas, paano makakatulong? Itong pamilya na to. Paano mag-usap na para Ikaw lang ang makakatulong sa akin dito. Minchi mula nung naaresto sina Shuji mag-asawa? Ang buhay namin pababa ng pababa. Pati bahay namin kinuha na nila. Nakikitira kami sa taguan ng kahoy ng iba. Ayokong makita ang anak ni Yao Hui na mahirap ang buhay, hindi ba? Ha? Anong anak? Te, mapo kayo. Hehehe. Ay,
Ganito kasi yan. Yung dati kong karelasyon sa pabrika. Pinuntahan ako ng pamilya nila. Sabi, buntis na raw ng 2. At gusto nila. Napakasalan ko siya. Panis na siya, ayaw mo pang managot? Ano ko malalaman kung akin na yan? Sa akin na, a lamp is trena na siya. Kung hindi lang dahil graduate siya ng kolehiyo at wala pang naging boyfriend, hindi ko nga siya papansinin. Kung may duda ka, magpa-DNA test ka. Gayon, advance na ang teknolohiya. 5 linggo sa pagbubuntis, pwede nang magpa-test. Nagpatest na na AKO at ang resulta AKO da. Pero alam mo naman, shooting dayan on report, DBA? Dayan? Su Yao Hui, 44 ka na, walang kotse, bahay o ipon, walang wal. Kung magdadaya sila, ano mapapala nila? May hindi ka pa rin nakikita na maayos? Ano ang problema? Ang anak si Yao Hui ay may malaking potensyal. Sinusubok ng tadhana. Darating ang panahon, kusang darating ang tagumpay. Sige, umuwi na lang kayo at maghintay. Bakit pa kayo lumalapit? Ay hihi. Gusto nila akong bumili ng bahay, kotse, at magbigay ng 10,000. Bilang dot bago ko siya mapakasalan. Minzy, hindi mo alam, ang pamilya nila sobrang demanding. Sabi nila, kung hindi pumayag si Yufei, ilalabas nila lahat ng ginawa niya. Ano ba, Tom? Wala talaga. Walang malaking bagay. Mga ginagawa nung wala pang alam, hindi na yon mahalaga. Haha. Naintindihan ko na. Kaya pala kayo nandito ngayon. Gusto niyo akong maglabas ng pera para bilhan si Yufei ng bahay at kotse. At pati na rin sa dote, tama ba? Minchi, tingnan kung gaano kabait ang anak mo, tulungan si Yufei. Dapat lang naman. Anak ko ang kumikita ng pera sa bahay. Walang kinalaman sa akin. Hindi naman namin sinabing kailangan bago. Tingnan mo, okay naman itong bahay na to. Hihi. Maganda rin ang kapag na-transfer ang titulo. Lilipat na ako. Ang dali lang, di ba? Ang tindi naman naisip nyo. Ang bahay hindi nakapangalan sa akin. Hindi ito pwedeng desisyunan. Uy! Itong Mga kots sa harap ng bahay. Mukhang marami at mukhang mamahalin. Ha? Sabi kayo na kanina. Ang pera sa bahay galing sa anak ko. Kaya pati mga kotse, hindi rin akin. hindi tama. Yan, ang bait naman ng anak mo. Ayaw kanyang bigyan ng kotse o bahay. Pera? Kailangan bang magbigay ng pera? Sa edad kong ganito. Ano pa bang silbi ng mga material na bagay? Hindi rin naman ako madalas gumastos. Yung gamit sa bahay, sila na ang nagdadala nito mula sa labas. Pero yung mga mahalagang bagay, dapat bigyan ka rin. Iba, kagaya ng alahas o mga bags. Kanina nung dumating kayo, nakita nyo, ganito ako sa bahay, nagtatrabaho. Hindi ko kailangan ganun. Kung ganon, ang pera ay sa anak mo, wala ka. Ang pera na yan, sapat para sa 3 bata. Hindi ko kailangan. Ang mga hiling nyo, hindi kayo kaya. Pakiusap. Umalis na kayo sa bahay ko. Walang problema kung wala. Kung hindi, sayang lang ang hirap namin ni Papa sa paghahanap ng makakasama mo. Ha? Ano makakasama? Ano bang balik nayo? Uncle Hua, nandito ka pala. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Pasensya na, madam. Sinabi niya na kasama siya ng papa mo. Pilit siyang pumasok at hindi ko siya mapigilan. Walang problema, pwede ka nang lumabas. Tatawagin kita kung may kailangan ako. Apelidong Su, Ito na ba ang panganay mong anak? Boss Huang, Ito ang panganay kong anak, Suminzi. na inalagaan ko bilang Ah. ng Iminzi. Batiin mo si Kuya Huang. Maganda, maganda. Ang kinis ng balat mo. Mas mabango ka pa kaysa sa mga babae sa baryo. Su Deong. Hindi mo pa isinuko ang plano mong ipalit ako sa dot. Ano? Ha? Anong dote? Gusto ko lang makita kang may kasama. Ilang dekada ka ng byuda, kaya hanapan kita ng laku, Suminji. Sobrang yaman ng anak mo, pero wala kang kahit ano. Ano kung tumanda ka at pabayaan ka niya? Ano ka? Hinahanapan lang kita ng kasiguraduhan sa buhay. Huwag kang mag-alala, iha. Kuya, may 2 bahay ako sa probinsya. Walang anak, walang asa. Retirement pay na 3,000. Sa ating 2 na yon. 3,000.
Itay, dating na 6,000 pa yun. Ba't pababa ang pamantayan mo? Ikaw, paano ka magsalita? Oy, Boss Wang, pasensya na. Ang anak ko medyo hindi maganda magsalita. Huwag mo na lang pansinin. Walang problema. Gusto Cao Yung Matapang Jugali. Ang mga lalaki, may likas na ugaling magsako. Magkano ang dowry? Oy! Sabi Kuya Wang, sumama ka sa kanya. Bibigyan niya ako ng isang bahay. Pangkasal, bukod pa diyan. Magbibigay pa siya ng 20,000. Kamusta? Sapat na BA ang effort kayo? Kaya lahat ng benepisyo na punta sa inyo. Wala kang nakahanaw. Uy, nakahanap ka ng katuwang sa buhay. Ang laking benepisyo niyan, di ba? Ikaw na magpakasal. Ikaw na ang makakuha ng benepisyong yan. Kung sino ang kumuha ng pera mo, sa kanya ka magreklamo, hindi ko na problema yan. Su Minzy, nakiusap ako sa'yo ng maayos. Wala kang hiya. Ganyan ba ang pakikipag-usap? Parang abizo lang yan. Aneko pa, Papa. Huwag mo na siyang awayin. Tama na. Kapag naluto na ang kanin. Ayaw man niya, mapipilitang magpakasal. Hehehe. Huwag kang lalapit. Tatawag ako ng tao. Wala yan. Sige, tawag ka lang. Papa Zuquin Sila sa kwarto. Para maging saksi sa pinagsamahan natin. Halika. Halika. Hoy, itapon nyo lahat ng yan palabas. Huwag nyo nang papasukin ulit. Su Minzy, ang tapang mo tumawag ng tao ha? Wala kang kahihiyan. Wala akong ginawang mali. Kayong mga walang hiya. Su Minzy, hindi pa tayo tapos. I don't want MOAKO. I don't want MOAKO. Bitaw. Malapit na tayong pumunta para ipagdiwang ang kaarawan ni Lola. Lola. Lola, anong nangyari? Tatawagan ko si Papa ngayon. Hindi na kailangan. Okay lang asay Lola. Lola. Gina Wang. Walang malubrang nangyari kay matanda. Kaso malaki ang emosyonal na pag-alon. Nagdulot ng mabagal na tibok ng puso. Kaya siya nawalan na malay. Dapat magising na siya agad. Ziga, salamat sa'yo. Halika. Salamat. Palam. Tita Tsai. Anong ginawa ng nanay ko ngayong hapon? Bakit siya nahimate? Ang madam, tulad ng Naglinis sa bahay. tipos. Tipos. Tapos ano nangyari? Sir siya, Sinabi talaga sa akin ni Madam. hindi ko pwedeng sabihin, pero hindi ko na matiis. Kanina ng hapon, dumaan ang tatay at kapatid ni madam. Kasama ang isang matandang pangit. Mababa at kalbo. Pinilit nila si madam. Sijna, alam Cao na. Itakora, pakiusap kay Tito na kopyahin ang CCTV mula ngayong hapon. Sige. Lola, gising ka na es avakas. Lola. Ma, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay na AKO, na yan. Nataranta kayang laha, DBA? Natatakot si Ningning. Lola, huwag mo na ulit gagawin yon. Sige. Lola, nanangako ako kay Ningning na hindi na kita ulit tatakutin. Lola, magpahinga ka na. Hindi ka na iistorbohin. Ma, magpahinga ka na ng mayos. Sige. Tara. Papa, ano ba talaga ang nangyari kanina? Iyan ay usapang matatanda. Ayusin ni Papa. 9 na taon na ako, kaya matanda na rin ako. Oo nga. Simula bata pa, sinabi mo na protektahan si Lola at maging magalang sa kanya. Ngayon, malalaki na kami. Hindi hayaan si Lola maapit. Tama. Ziga, ganito na lang. Tingnan natin mga surveillance. Sige. Tara. Sobra na to. Paano nila nagawa yan kay Lola? Papa, masyado tayong naging mabait nung nakaraan.
Ngayon, hindi na natin sila palalampasin. Huwag kang mag-alala. Papangako sa inyo. Hinding-hindi na muling papayagan si Lola na masaktan. Oo, Mr. Shen, masama ang balita. Lumabas Video ng sina Su Dayong at Su Yaohui inakusahan si ma'am na walang puso, malamig at hindi na pinansin ng pamilya. Maraming media at big influencer ang masyado maraming repost, nakabuo ng grupo ng nagkokomento. Nahanap na ba ang pinagmulan ng video? Bigyan mo ako ng 3 Ziga. Makinig, ipasubaybayan sa ER Department ang kilos sa entertainment. Tandaan, kumuha ng screenshot bilang ebidensya. Ibigay sa legal department para magsampa ng kaso. Kailangan bang maglabas ng opisyal na pahayag ng kumpanya? hindi kailangang maglabas. Kapag nakita ang pinagmula ng video, direktang kontakin ang media at mga sangkot. Tayo ba ang mag-live interview? Hindi ba mapuso? Hindi. Gawin na lang natin ayon sa sinabi ni Yanan. Suminzi. Ikaw talagang malas. Sinira mo ang bahay ko. Yaohui, sigurado ka bang gagana ang paraan na to? Hi. Huwag kang mag-alala. Siguradong effective yan. Itong mga mayayaman na to. Ano ang pinakamahalaga? Reputation. Itong kahihiyan, kailanman ay hindi dapat kumala. Ah, Papa. Tingnan mo. Kakanolang. Ang dami na ng views at shares, umabot na ng libo-libo. Tiyak na lalapit si Suminsi sa atin para mamakaawa. ay. Sure. Oy, Ginoong si nakipag-ugnayan sa akin. Inanyayahan pumunta sa bahay nila sa Makalawa para sa live. Oh, sige. bakit hindi pa sila dumarating? Wala pa sila. Hindi ko alam. Ang tagal na naming naghihintay. Sila si Su Dayong at Su Yaohui. Bilisan mo, gawin ang exclusive interview. Ginoong Su, pwede bang itanong sa inyo kung totoo ba ang lahat ng sinabi niyo sa interview? Ito, syempre, totoo yon. Ginoong Su, kailan umalis si Suminsi sa bahay? Sa maraming taon, hindi ba siya sumilip para dalawin kayo? Matagal niya nang iniwan ng kailanman hindi walang kahit isang beses na bumalik. Anong klaseng tao si Suminsi? Si Suminzi, Lumabas na si Boss Shen. Tara! Walang tanong Boss Shen, totoo ba ang paratang ni Sedeyong at ng kanyang anak laban sa iyong ina? Bakit hindi sumasagot ang iyong ina? May tinatago ba siya o sadyang hindi niya kayang harapin ang pamilya ni Su? Mga kaibigan mula sa press, kalma lang po kayo. Lalabas ang aking ina mamaya para linawin ang lahat sa harap ninyo. Oy, anong tinitingnan mo? Ang dami ng press dito. Gagawin mo ba talaga yan sa harap nila? Paano nangyari yon? Naghanda pa naman ako ng malaking regalo para sa'yo. Talagang gagawin to ni Lola? Lola, huwag kang magpapadala. Ngayon, lakas loob nilang hamunin tayo. Ikaw at si Papa, baka sa susunod, kami naman ng mga kuya ang Targetin nila. Oo nga. Tama asay Ningning. Hindi ko na pwedeng hayaan na si Papa niyo at kayo ay malagay pa sa panganib. Lola, huwag kang matakot. Kasama namin si Papa. Lagi akong nandito para sa iyo. Boo! Tara na! Ah, Humph. MM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako. Lahat kayo, ang nanay ko ay tahimik na namuhay, masipag at simple ang pamumuhay. Ngunit di siya sanay sa ganitong mga pangyayari. Sana bigyan niyo pa siya ng kaunting oras. Mukhang mabait ang nanay niya Marshen. Hindi tulad ng Malupit at malamig na impresyon sa internet. Oo nga. kung titignan mo, Mukhang ang ang siyang inahapi. Baka may tinatago siyang kwento. Oy! Sino naman ang umaapi sa kanya? mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Ayaw ipagluto.
Hinayaan ako magutom. Tingnan ang kalagayan ko ngayon. Mas matanda siya sa'yo ng 6 na taon. Bakit siya kailangang mag-alaga sa'yo? Hindi ba't responsibilidad ng mga ang ina ni Ginoong Shen? Bata pa, inalagaan ka at ang pamilya. Ang bata pa niya noon, kailangan din siyang alagaan. Ito. Ang panganay, ang ina kapag wala ang magulang. Kung ang nanay may ginagawa, hindi ba dapat At saka, ilang dekada na ang hinanakit, hindi na bumalik. At siya pa ang nagpakulong sa sariling kapatid at bayaw. Trabaho ng kapatid na lalaki. Gulo-gulo. Kailangan ba talagang ganyan? Hindi ako umuwi na maraming taon. Dahil sa tatay ko. Si Sudayon. Hindi niya ako pinapabalik. Sabi niya, below AKO. At kung uwi ako, makakaapekto sa swerte ng pamilya. Kung uwi talaga ako, papaluin hanggang mabali ang binti ko. Todabiyan. Grave, hindi kayo napansin date. Una at Saka. Tungkol sa kapatid ng nanay, si Su Chuzi, yung asawa niya. Dati siyang senior executive sa legal department ng Shen Group. Bumisita si mama sa bahay. Narinig niya nang hindi sinasadya ang pagyayabang nila. Doon lang nalaman na mag-asawa pala silang tumatanggap ng lagay mula sa mga kliyente. Handang isakripisyo interest ng kumpanya. Paalang sa sariling kapakanan. Totu ito. Makakapagsumpa ako. Ang mag-asawang Susiuzi ay nararapat lamang, kasalanan nila iyon. Ang anak kayo, as I sincerjun, wala siyang paghihiganti. Wala rin siyang panloloko. Inaamin ko, noon nagkaroon ako ng hangaring maghiganti. Pero tanungin natin ang lahat dito, kapag nakita mo ang sariling ina mo na inaapi at iniinsulto, kaya mo bang manahimik? Tungkol sa trabaho. Ang mga sinabi ko ay puro totoo. Totoo naman noong panahon na yon may posisyong nag-alok ng trabaho. Totoo rin na dahil sa pag-alinlangan ni Su Yaohui, kaya niya ito hindi nakuha. Pag-isipan ko pa nga noon, kunin siya sa kumpanya, tapos saka na lang planuhin na maayos. Hindi inaasahan na swerte niya. Nakakaiwas pa siya. Pwede akong magpatunay? Noong kapanahunan, papa ko palang nagsisimula magpakilala, siya na mismo tumawag para mag-resign agad. Hindi namin siya pinili. Akala ko kasi pamilya kayo, kaya nagtitiwala ako sa inyo. Pamilya? Sinabi mo ako ay tagalabas na dapat paalisin sa pamilya so. Nang binubuli niyo ako at ang 3 anak ko. Hindi niyo itinuturing na bahagi kami ng pamilya. Oo nga. Noon nga, iyong mismong kapatid ni Lola, sinakal pa ako. Iyong anak niya, sobrang tangkad at sobrang taba, di ba? Bigla na lang ako hinila sa buhok. Tama, naitago ko lahat ng ebidensya. Kung gusto nyo, maaari ko itong ibigay lahat. Ano bang nangyayari dito? Hindi ba mayayaman sila at mahilig magpanatili ng na hindi nila inilalabas ang mga problema nila sa publiko? Ito. DBA ganito lagi SA, MGA, may pera, may problema, bayad para mawala. Walang hiya. Sige, alis na. Nakakahiya na sobra. Tumigil ka. Kayo. San kayo pupunta ng ganyan kabiglaan? May kailangan pa akong pag-usapan sa inyo. Laha kayo. Tungkol kay Su Yaohui, wala akong pakialam sa anak niya. Sa tingin ko kahit magpaliwanag pa ako dito, mas mabuti pang ipakita ko na lang sa lahat. Diretsong kuha mula sa surveillance noon. Paano nagkaroon ng ganyang kalupit na ama at kapatid? Gusto lang ng lalaki. At paulit-ulit nilang. Binabalak ibenta ang anak, ganun talaga. Malinaw na paninira. Ang nauna nagreklamo. Umasang magamit pa kami. Hindi ito papayagan. Oo nga. Nanay. Anong ginagawa mo? Maji. Sa ngalan ng nanay mo. Huwag mo nang habulin ang tatay mo at ang kapatid mo, pwede ba? Alam na syota ng kapatid mo, kaya tuloy pinatanggal ang bata. Pag pumasok uli siya, mas mahihiya pa na siyang maghanap ng asawa. Ma, Pumunta ka dito ngayon. Bukod sa paghingi ng tawad para sa kanila, wala ka bang ibang sasabihin? Oh, Meron. Inisip ka o kazina. Magsorry sa'yo ang tatay mo at kapatid mo. Oo, mali sila. Pero bigyan mo sila ng isa pang pagkakataon. Pasensya na, ma. Hindi kayo kaya.
Hatid mo na si Madam Pawi. Sakay na. Magie. 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 Huwag kang maging ganito kay papa mo. Gusto mo ba akong itulak sa dulo? Matagal ko nang inisip na wala akong ganitong ama at kapatid. Ma. Huling tawag ko na sa'yo bilang ma. Si Shijon ay dadalhin ako at ang mga bata sa ibang bansa. Simula na yan, sila na lang ang pamilya kayo. Magpapadala ako na tao na regular kang dadalawin. Pakialagaan ang sarili mo. Minji. Manzi. Alam ni Ma na nagasala siya sa'yo, pero wala rin siyang magawa. Ang ganda ng tahanan natin. Paano naging ganito?